Hello guys, good morning, good afternoon and good evening. Anumang oras na nakakarating at makakarating sa inyong mga lugar. Itong video po na ito, muli po mga kapatid, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan sa inyo pong lahat. Ulit-ulit ko po, I'm always reiterating the greetings I am greeting you, the greetings of true peace and true love. Bakit po? Dahil meron pong peke at huwad na pag-ibig at kapayapaan, mga kapatid. Papunta na po ako ngayon sa work. Inaantok pa nga ako. Ang work ko is 11 to 11, so 12 hours. Tapos meron kaming 30 minutes break. Ngayon mga kapatid, paki-follow nyo po, subscribe nyo po yung YouTube channel na shinare ni Post MCGI Society, yung BRO, Bro Badong. Makikita nyo po yun sa YouTube. I-type nyo lang po yung Bro Badong. Makikita nyo po lahat ng mga earlier video. Pati po yung nung closet pa po ako, nagkaroon po ako ng point of comparison sa previous na naging mga pinagsilbihan ko. Tapos doon sa mga naging boss ko at sa mga tao na nakakasalamuha ko doon sa pinanggalingan ko po. Day off nung kasama ko. Kaya ako lang mag-isang naglalakad ngayon papunta sa work. Meron namang bus, kaya lang sayang yung 40 cents din yun. Makakabili ka na ng pagkain. Yan po mga kapatid, meron po kasing mga nag-message sa akin at mga nagtatanong kung ano daw po yung demanda na final sa Singapore. Sabi ko, wala po akong idea kung ano po yung final po nila. And alam ko lang yung in-expose ni Doc J. Ayoko din namang i-spoil kung meron man. Tingnan natin yung mga nanonood. Dami kong gusto sabihin kahapon kaya lang nakalimutan ko na yung iba. Iniisip ko lang po Wala naman po kasi akong script. Ayun, yung sinasabi ni Eric Quinto na manggagawang palamunin na nasa New Zealand yata ngayon, dating China yon, na ang taong nasa labas ng katwiran magpapahingalay daw sa kapisanan ng mga patay. Ay nako naman. Sino ba yung nasa labas ng katwiran ngayon? Kami ba o kayo?
Tandaan mo, Eric Quinto, yung Israel, yung bayang Israel, na bayan talaga ng Diyos, itinakwil yun ng Diyos. Bakit? Dahil sa mga kasamaan ng mga nangunguna sa kanila. Ganyan din ang nangyayari ngayon sa inyo. Sa iglesyang pinamumunuan ni Daniel Rason. Meron pang nagtanong sa akin kanina yon. Sabi niya, brother, ano po ba ang real reason ng kamatayan ni Brother Eli Soriano? Sabi ko, panoorin nyo na lang po yung video na revelation ni Mama Mary Myra Rason. Sabi ko, tapos sinend ko sa kanya yung link. Sabi niya, parang ang hirap pong tanggapin na nagawa ni ni Brother Eli. Sabi niya ganyan. Kaya nga ako ayoko sa akin manggaling kasi masakit siyang tanggapin. Sabi ko, hindi pa nga yan. Kung malalaman nyo pa ang lahat ng pinagagagawa ni Brother Eli, ay naku, hindi ba Raymond Nonato na asawa ni Sis Rina Hakusalem Nonato? Hindi ba totoo? Alam na ba ng asawa mong si Sis Rina na ay nako, hindi ba totoo? Radyan Labong na meron din kayong ginagawang jugjugan ni Brother Eli? Hindi ba totoo? Maning Gomez na ganon din. Isa ka rin sa mga boylet. Madami mga kapatid, madami. Meron nga akong nakausap na pati ang Diyos ayaw niya ng paniwalaan. Sabi ko, grabe ka naman. Bakit mo naman idadamay ang Diyos? Wala namang kinalaman sa sa nangyari. Yun. Ayoko pong mag-expound pa kung saan makarating. Kaya nga, hindi man binigyan ng proper wake yung labi ni Brother Eli ng kanyang predecessor na si Daniel Rason. Why? Dahil galit siya. Nasusuklam siya. Tapos, kaya nga di po ba, pinadelete lahat ng mga videos ni Brother Eli sa mga channels, pages ng iglesia. Bakit? Nahihiya siya. Nasusuklam siya. Namumuhi siya sa kanyang tiyuhin na naglagay sa kanya at nagkatiwala sa kanya sa kapatiran. Bakit po? Di po ba kayo nagtataka? Sabi ni Brother Erickson Musa, bro, totoo po ba sa AIDS namatay si Brother Eli? Hindi po siya namatay sa AIDS. Namatay po siya sa atake sa puso. Kaya lang, what triggered yung pagka-atake niya? Ayun po yung sikretong malupit. Na in-expose ni Mama Mary Myra Rason. Sabi ni Brother Joseph Jr. Lubang, uy, junior din pala to. Hinay-hinay lang bro sa mga boylets. Baka mabulalas mo boylet na KNPs. Ay, oo nga. Ay, nako. Madami. Ngayon, meron ngang post doon sa isang subreddit, yung MCGI Exiters. Sabi niya, reality lang. Hindi naman kasi po pwede na hindi matakel yung issues
regarding kay Brother Eli. Again, I'm telling you mga kapatid, I am not pro Brother Eli. And I am not against Brother Eli as well. Tao yun. Meron din siyang pangangailangang panlaman. Ang mali po sa kanya is he is condemning people who are doing the same act na ginagawa po niya. Imagine, you are condemning people na ginagawa yung ginagawa mo rin naman. Biruin mo. Ay nako, ayan na naman. Biruin mo, ilang oras na lang magpapasalamat na. Susumpungin ka ng ay nako. Ano sabi nung kapatid? Badili, ba't di ka magtalaga? Ilang oras na lang, pasalamat na. Susubo ka pa? Wala rin nagawa. Anong nangyari? Sabi ko, wala rin di ako nagawa. Di pinagbigyan ko. Sabing ganyan nung kapatid. Ayun. Meron na naman na-reveal. Ano pa yung oras natin? So, upo muna tayo dito. Yan, upo muna tayo sa bench. Yan. 10:10 pa lang naman. Malapit na ako eh. Sa ano po mga kapatid, sa Tuesday, yon. Every Tuesday po kasi yung day off ko. So every Tuesday po meron po tayong community prayer sa lahat po ng gustong makipanalangin. Welcome po kayo lahat mga kapatid. Wala pong paksa yun. Kasi andyan naman po yung Bible eh. Sabi ko nga po sa inyo, wala akong intention na magtayo ng grupo, magtayo ng iglesia. Ang intention ko lang is malaman po ng mga kinauukulan yung dapat nilang malaman. Ay, kahapon nga po merong kapatid na nag-message sa akin. Sabi niya, bro, meron po pala tayong previous conversation. Sabi niya ganyan. Tapos nagpakilala siya, bro, kilala kita. Sabi kong ganyan. Tapos sabi niya sa akin, sana wag mong i-expose yung pangalan ko. Sabi niya ganyan. Of course naman, sabi ko. I have to protect you. Tapos, Herman Jess. Tapos, nagkakwentuhan kami. Sabi niya, bro, 1998 po ako na-baptize. And nalungkot po ako doon sa mga nangyayari ngayon sa iglesia na sinampalatayanan natin at minahal natin. Sabi ko, oo, talagang nakakalungkot and devastating. Sabi kong ganyan. Pero that's life, we have to move on. And kailangan nating tanggapin yung realidad ng buhay. May mga tanong siya, paano po tayo ngayon? Sabi niya ganyan sa akin. Sabi ko, ako naman hanggang ngayon wala naman nagbago. Ganun pa din naman. Nagpipray ako bago matulog. Pagkagising ko, nagpipray. Pagkakain, nagpipray. And pagka gusto ko magpray, nagpipray ako. Sabi kong ganyan. Walang nabago. Ang isang nabago na very sa akin, sabi ko, is yung nawala yung umaano ng oras ko, sumisikil ng oras ko. Biro mo, lagi kang merong hahabuling prayer meeting,
Meron kang hahabulin laging worship service. Meron ka, kawawa yung mga, lalo na yung mga kapatid sa Hong Kong at Macau. Kasi yun yung binibigay kong example. Alam ko yung hirap nila. Dito muna tayo. Ilalim ng puno. Malilim. Biruin mo, one day lang ang off nila within a week. Tapos, ipapa-makeup ninyo yung prayer meeting, worship service, pagsamba. Meron nga nag-message sa akin, Brad Badong, Sabat ko po ngayon, sabing ganyan. Kapatid yun sa sa Japan. Sabi niya, Brad Badong, pasalamat ko po dapat last week dahil Sabat ko. Sabi nung kapatid, anong nangyari? Sabi kong ganyan. Hindi po ako pinayagang magpasalamat kasi incomplete daw po yung mga pagdalo ko dahil sa work. Sabi ko, grabe sila. Bro, pwede po ba tayo maligtas kahit walang religion? Maganda yung tanong ng kapatid. Bro, pwede ba tayong maligtas kahit walang religion? Tanungin po muna natin ang Biblia. Ano ba yung religion na nakasulat sa Biblia? Nasa po yun? Santiago 1:27. Pwede nyo pong basahin sa mga Bible ninyo. Ang dalisay na relihiyon ay ito. Alin yung dalisay na relihiyon? At walang dungis. Sabi ng Biblia, ang dalisay na relihiyon ay ito. Dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao. So, yung palang totoong relihiyon, ang dalisay na relihiyon at walang dungis ay ito. Yung po palang relihiyon na tinutukoy ng Biblia, mga kapatid. Charity. Pagkaawang gawa. Ngayon, doon sa tanong ni Brother Erickson Musa, pwede ba tayong maligtas kahit walang religion? Naku brother, hindi tayo pwedeng maligtas kung wala tayong religion. Ano ba yung religion sinasabi ng Biblia? Ito ba yung religion na alam natin? Hindi. Mga kapatid, ang religion na sinasabi ng Biblia, Santiago 1:27, ang dalisay na reliyon at walang dungis ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao. So, doon sa tanong mong, pwede ba tayong maligtas kahit wala tayong religion? Hindi po tayo pwedeng maligtas nang wala tayong religion. Ano bang ibig sabihin ng religion? Pagkaawang gawa, charity. Kaya nga di po ba, sa aklat ng Apokalipsis na uling aklat ng Biblia, walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Bakit? Ang awa ay lumuluwalhati sa araw ng paghuhukom. Kaya nga sa sulat ni Haring David, kung hindi ako nagkakamali, or si Solomon, sabi ng Biblia, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Tingnan niyo po mga kapatid ang nakasulat po, ang naaawa sa dukha. Naawa ka pa lang, mga kapatid. Kaya sabi ni Brother Eli, mga kapatid, huwag ninyong aalisin sa inyong pagkatao ang pagiging maawain. Bakit? Yun ang magiging pases ninyo sa kaligtasan. Sabi ng Biblia, maliwanag ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Naawa ka pa lang wala ka pang ginawa. Hindi naman sinabi sa Biblia na ang naawa at nagpainom. Wala pang ganun awa pa lang. Ang naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Kaya nga, walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumululhati sa araw ng paghuhukom. Yan. Sana nasagot yung tanong mo, kapatid. Sabi ni Brother Joseph Jr. Lubang, Mateo 11:29 hanggang 30, aral ni Kristo, magaan at malambot ang kanyang pamatok, hindi mabigat. Correct. Pinabibigat lang ng mga hinayupak na mga ganid, lalo na yung ganid sa Singapore. Ay naku.
Nako, hintayin nyo lang yung action ng Singapore government. Sana mag-trending yung post ni MCGI Society, post MCGI Society at saka si Rosa regarding sa anomaly na nangyari sa Singapore. Sabi ni si Naktan, opo Brad, malupit, manggagawa dito sa Japan. Sabi ni Brother Brian Carion, pa-shout out yung lokal ko, Kalumpang Marikina at Cubao, Aurora. Matakot kayo sa Diyos, magsi-exit na kayo. Bakit kayo maglalakad patuloy sa ang dating daan na siyang nilakaran ng masasamang tao? Yun. Ayan. Yung ang dating daan na sinampalatayanan natin, nilalakaran na po ng mga masasamang tao. Paano ba namang hindi masasamang tao yan? Biruin mo, meron kayong mga asawang pareho, principal at saka pianista, nagkangkangan kayo? Nagkakangkangan kayo? Hindi ba kayo nahihiya sa mga anak ninyo? Ikaw, principal, binata na yung dalawang anak mo. Ikaw naman pianista, dalaginding na yung panganay mo. Pareho pang babae yung mga anak mo. Hindi ba kayo nahihiya niyan sa mga pinaggagawa ninyo? Sabi ni Brother Jody, ay sister yata to. Sabi ni Sister Jody Valdez Cruz, nakatiempo rin po sa live bro. Musta po kayong lahat mga kapatid. Miss you all. Yan. So, ayan mga kapatid, ano pa ba? Going back kay Eric Quinto. Eric Quinto, kaya mo pa bang panindigan yung mga sinasabi mo? O magmamatigas ka na lang dyan sa alam mo, ganyan din ako dati, in denial. Lang yan, it's a process. Just trust the process at maliliwanagan ka rin. Brother Eric Quinto. Ngayon, kung magmamatigas ka na dyan, buhay mo yan. It is your life, it is your choice. So be it. Ganun lang. And, tandaan mo, Eric Quinto, hindi ninyo pwedeng angkinin ang mga salita ng Diyos sa Biblia. Unang-una, di nga kayo kilala ng mga apostol, at saka yung hula na malayong silangan, hindi yun para sa inyo. Bakit? Unang-una, ay nako, ayan na naman, matatakil na naman si Brother Eli. Yung sinasabi ninyong leader ng bayan ng Diyos, hindi siya leader ng bayan ng Diyos. Na lang tayo, na-hypnotize lang tayo. Nakuha lang tayo sa kanyang karisma at galing magsalita. Pero hindi siya, ay nako, hirap. Dami mo kailangang i-balance. Pero, ganun pa man, mga kapatid. Yung mga probes na talagang matinding mga probes noon, hindi na sila probes ngayon. Shout out pala sa aming coach na si Attorney Chabit Singson at saka kay Piololong Pascual. Shout out sa'yo, pare koy. Condolence sa'yo at sa iyong family. Pare ko'y Piololong Pascual. Ayun. Sa Tuesday po, meron akong kinausap na kapatid na sabi ko, sister, pwede ba kitang mag-guest sa live ko? Kailan po? Sabi nung kapatid. Sabi ko, sa Tuesday lang kasi ako merong enough time. Tapos, meron kasing community prayer every Tuesday. So, most likely, after no community prayer, para meron man tayong matakel na mga hot issues, hindi naman makompromise yung community prayer. Sabi ni Brother Erickson, Musa, dating pinagtatanggol ko MCGI. Lahat po tayo mga kapatid, we are all defending our faith before, mga kapatid.
Sabi ni Brother Arnel Laksamana, darating na daw si Kristo. Sabi ni Bess. Yun. Kaya nga po ako hindi nakatapos ng college eh. Sabi ni Brother Potpo Jopot, hello bro. Sabi ni Brad Bong Flores Calipio, sino kaya yung boylet ni Bess na KNP? Kailan kaya mabubulgar yan, Tad? Ay, nako. Ayoko pong no talk. Matok po tayo dyan. Sabi ni Brother Potpo Jopot, sana po maimbitihan din si Brad Doc J. Meron naman po siyang sariling platform, mga kapatid, si Brother Doc J. Lawrence. Sabi ko nga sa kanya, stay independent, sabi ko kay Brother Doc J. Lawrence. Kahit sa akin, if pwede, wag kang makipag-collab. Mas maganda yung independent para yan. Hindi nila alam yung ating moves. Sabi nga ni Doc J. Lawrence, ano na sila, tol? Mutot ako, sorry, excuse. Nagkakagulo na sila. Tuliro na si DSR, si Kuya, sabi nga yan. Hindi niya na alam kung sino ang haharapin niya. Left and right, back and forth, back and front, merong umaatake sa kanya. Kagustuhan po ba namin ito, mga kapatid? Hindi. Again, I am promoting yung YouTube channel na Bro Badong. Hindi po sa akin yun, mga kapatid, na pinost ni Post MCGI Society. Hindi po sa akin yun. Nandun po yung first video ko na closet pa lang po ako nun, mga kapatid. Hindi ko nga alam na closet pala ako during that time. Tapos after few days, 2 days lang yata, yun, pumutok na yung balita na lumalaban daw ako sa aral, lumalaban daw ako sa mangangaral. Ayun, and so on and so forth. Sabi ni Brother Erickson Musa, tunay po ba na tinawag ako ng Diyos para mapunta sa MCGI? Ikaw ang makakapagsabi niyan, brother. I'm looking on the brighter side ng nangyari sa akin. Siguro kung hindi ako napunta sa MCGI, walang badong na magsasalita for all of you. Yun na lang yung tinitignan ko, mga kapatid. And again, 10:26 na po and mag-work na po ako. Ilang lakad pa and kailangan ko pang magbihis. Sige po, mga kapatid, ingatan nawa po kayo lahat. Message lang po kayo sa akin kung meron po kayong mga tanong, meron kayong mga concerns. Pag hindi ko po kayo na-replyan, mga kapatid, message po kayo kay Brad Brian Carrion, kay Brother Joey Gregorio, kay Sis Popot Manimbo, kay Mari, kay Brad Gilby, kay Brad Ronnie Keypoint de Rosario, kay Brad Wilfredo Raplisa, kay Brad Bong Flores Calipio. Sino pa ba? Yung mga kapatid na exiters na naniniwala at sumasampalatayang may Diyos at ayaw ng gulo. Mga kapatid, ayaw ng grupo-grupo. Ano yan? Yun lang ang masasabi ko, mga kapatid. Kaya ako, hanggat nasa likod ko po kayong lahat, mga kapatid, hindi po ako titigil. Dahil alam ko po, you are with me in this battle. Sige po, mga kapatid, muli pagbati ng pag-ibig, ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan sa inyo pong lahat. Hello po, mga kapatid. Yan. Hanap lang ako ng spot. Hello po, mga kapatid. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, anuman pong oras na nakakarating at makakarating sa inyo pong mga dako. Ito pong video po na ito. Muli po, mga kapatid, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan sa inyo pong lahat, mga kapatid. Dalangin po namin na nasa mabuti po sana kayong kalagayan.
palagi. Despite the fact na marami po tayong mga kinakaharap na mga challenges sa buhay. At ito nga po, itong problem na na-encounter natin sa iglesia na sinampalatayanan nating lahat. Inihintay ko lang po yung ating yung ating guest for today. Yes, meron po tayong guest for today. Nasaan ka ba? Nasaan ba yung guest natin for today? Diba, di ko makita. Kapatid, kung naka-ano ka na, naka-monitor ka na, mag-send ka ng ano. Ayun! Ayun! Hello daw, hello daw. Bring them on video. Ayan. Meron po tayong guest from United Kingdom, I guess. Tama po ba? Ayun! Si Sister. Hello po, Sister Patricia! Hello po, Brad. Oh, ayun. Hello po. Salamat sa Diyos. Sister Patricia. Naging maugong sa social media, Sister Pat, yung iyong mga testimonials regarding sa pinagdaanan mo. Mm. Na Napaka-overwhelming po. Yeah. And I think we all need that, Sister Pat. Kasi mahirap na ma-overcome yung isang bagay na wala kang hindi mo na ibabahagi, wala kang mapagsasabihan. And alam naman natin, hindi naman lingid sa kaalaman ng nakararami, Sis Pat, na yung ginagawang pang-gaslight sa atin ng previous religion na pinanggalingan natin. Nalungkot ako doon sa pinagdaanan mo. Biro mo, sarili mong parent, tama po ba? Mm-hmm. Ayun, pakilala ka muna, Sis Pat, yung paano mo nakilala yung iglesia na pinanggalingan natin. Okay, the floor is yours, Sis Pat. Okay po. Salamat po. Thank you po. Una sa lahat, thank you po for inviting me in this live to talk about all these things and to get to know me and also to get to know you as well. Kasi matagal ko na po kayong naririnig eh. Alam niyo naman sikat din kayo sa MCGI and hindi ko po alam kung ano yung storya niyo kung bakit kayo umalis and stuff. So gusto ko rin po talagang ma-get to know you din. Ako po si as my name says, ako po si Patricia. I've been in in MCGA or ang dating daan since I was my parents were sila yung unang umanig yung mga magulang ko back in 1998. Oh. So 1998 pa yata or 1997, can't remember, basta around that time. Tapos that was I think I was about 10 years old about that time. Tapos hindi naman ako masyadong active as a KNC pero dumadalo-dalo rin, sumasama rin ako sa mga pagdalo, pupunta kami ng Apalit. Actually, gustong-gusto ko nga pumupunta ng Apalit that time kasi dati may palaisdaan pa no'n eh. Tapos meron pang kubo do'n sa likod, yung palaisdaan nung hindi pa masyadong gawa yung Apalit. So, masaya kasi parang dati nung bata ako, nag-e-explore ako sa Apalit, laki-laki kasi nilagay na yun, kasi ang dami ring bata and stuff like that. So, yeah, so lumaki ako sa iglesia since I was 10 years old. And naanib ako nung 2005. I was 16 nung naanib ako. Tapos that was just months before pumunta kami ng UK. So sa Pilipinas ako naanib. Nabautismuhan sa Apalit. Ang nagbautismo sa akin si Brad Danny Navales. Tapos yun nga sa Apalit ako nabautismuhan. Tapos a few months later dumating na kami ng UK. Tapos mainly ang unang naging lokal namin is parang kasi yung parents ko, yung business nila that time, yung trabaho nila is at sa Parañaque. Tapos nakatira kami sa Imus. So dalawa yung lokal na pinupuntahan namin, Sucat Parañaque tsaka Imus Cavite. That's while we were in the Philippines. Tapos before ako mabautismuhan and then even after nung mabautismuhan, nakaranas din ako ng mga gawain, makapunta sa gawain sa mga kabataan, stuff like that. Tapos nung dumating na kami ng UK,
isa pa lang yung lokal ng UK dito, bago pa lang yung lokal ng UK or London. Mhm. Sa London kami napunta tapos wala pang masyadong ibang chapters sa ibang parts of the UK pare. Bale ano pa lang kami, napakaliit pa nung lokal nun, as in sa bahay pa lang kami nung isang manggagawa na nagkakatipon nun. And in fact, natira kami doon sa lokal na which is bahay nung isang kapatid for 6 months nung dumating kami kasi yung papa ko hindi pa nakakuha ng bahay nung dumating kami. So, yun, that time nung ano, I mean maganda naman yung samahan that time, hindi masyadong toxic. I don't know, siguro kasi bata pa ako nun, kaya hindi ko pa masyadong na anong tawag dito, na experience yung mga hindi maganda. Mhm. Anyway, nung nag-start yung mga hindi magagandang experience ko, nung nagkaroon ako ng boyfriend sa iglesia. Mhm. Kasi nung that time, napakahigpit nila sa mga kabataan. As in, I'm not sure kung kailan kayo naanib, Brad. Kailan po ba kayo naanib? 2001. 2001. So, alam niyo na dati na yung mga kabataan, inaano sila, tawag dito, encourage sila na maging manggagawa. Yes. Sila, lagi silang pinupush na, kasi kabataan si Brad Ellie, tapos parang lagi nilang nasabi, si Brad Ellie, ginugugol niya yung kabataan niya, yung views niya sa gawain. So Nagawa. yun, so laging either kung ayaw mo manggagawa, pinupush ka nila mag-choir, mag-teatro, or whatever, basta may gawin, pero mostly ang inaano nila, ang pinupush talaga nila is manggagawa. So parang napaka-tabu na magkaroon ka ng boyfriend or Mhm. Yes. girlfriend, 'di ba? Tapos Exactly. that time, I'm not sure if until now, parang kailangan mo pang magpaalam para lang magka-boyfriend. Uh, in some isolated cases, yes. Pero Mm. pagka sa royal family, meron nga sa royal family, nagli-live-in na eh. Ay, Ilang years na talaga? nagli-live-in, oo, magkasama na sa bahay. Sabi nga nung mga kasambahay nila, alam nga naman nagtitinginan lang ng mga yan. Sa tanda na nating ito eh, syempre nag-aamuyan na yung mga yan. Ay, napaka-ipokrito talaga. Yes, That yes, that's exactly. that's what I don't like. Namimili talaga sila. Like even here sa UK, like kami na, sorry, are you okay? Kami kasi ng asawa ko, sorry kasi may ginagawa rin ako while I'm Yes, doing this. So yes, I know. medyo may kakausapin ako even in between. Um, like kami kasi ng asawa ko, kami yung parang unang naging teenagers, or hindi naman, actually hindi ako teenager noon, parang 20 years old na ako. Pero yung asawa ko, since he's younger than me, medyo teenager pa siya no, Yung nung nag-start husband kami mo, ano mag-date. din siya, may kapatid din siya. Opo, opo, kapatid din po siya. Tapos yung magulang niya rin po, mga kapatid din, pati yung kapatid niya. Mhm. So, almost lahat ng kamag-anak namin, na close kamag-anak namin, is mga kapatid talaga. Mhm. Mhm. So, ang hirap, napakahirap lumabas. It took us years bago talaga kami nagkaroon ng lakas ng loob na i-vocalize na ayaw na talaga namin. Mm. Kailan po kayo Mm. nakaramdam ng mga questions at saka yung ganong damdamin na parang there's something wrong within the... Matagal na, bro. When was that? Napakatagal na. When was that? Mga around 2000, simula nga nung nagka-boyfriend ako, 2008, 2009. Kasi Mhm. that time, So buhay pa si Brother napaka Ellie that oo time. naman, oo naman. Tsaka hindi lang sa kultura ng church ako nagkakaroon ng bad experiences, pati yung mga aral, may mga questions ako. Like for example, yung ang pinakaayokong aral talaga is yung aral sa Christian New Year. Mhm. Ever since, I think back in 2010 niya yata inintroduce yung Christian New Year, or Mhm. something like that. Ever since pinangaral ni Brother Eli yung Christian New Year, I've never celebrated Christian New Year, or never akong dumalo ng Christian New Year kasi I don't believe in it. Mhm. Kasi, well, oo, sige. Like yun lang ginagamit na ni Jesus Christ na calendar noon. Kasi Mhm. syempre, Hudyo siya. Yes. Tsaka yun yung yun yung country tsaka culture na ano na nandoon siya. Siyempre gagamitin niya yung calendar niya. Hindi naman tayo Hudyo. Hindi rin, wala rin naman gumagamit ng Jewish calendar ngayon. So bakit natin susundin yung Jewish calendar? 'Di ba? Exactly. It's so parang tapos ang nakakainis pa doon,
Like, every time na nagse-celebrate ako ng like normal New Year, like they shame me or pinapagalitan nila ako na wag daw akong mag-celebrate ng New Year. Kasi gusto ko nagpapaputok eh. So, bumibili ako ng paputok. Like, alam mo yun, para lang to celebrate the New Year. Tsaka parang like, wala lang, makisabay lang or something para masaya. Alam mo Tapos every time, ba, mm, kahit na nagsasalita ka, when Brother Eli was in Brazil already, 'di ba hindi tayo nagse-celebrate ng ano bang tawag doon sa November 1, oo, yung araw ng patay. araw ng Mm-mm. mga patay. Pero nagtaka ako nung time na 'yon kasi 'di ba merong treat or trick. Oh, kailan? Sa Brazil? Every November 1 merong treat or trick yung mga nasa outside ng MCGI, 'di ba? Oo, oo. Pero sa mansion ni Brother Eli, nagpe-prepare siya ng ano para daw sa mga bata ng nakakatok for treat and trick. Oh, 'Yun. talaga? Yes, yes. Tapos yung mga apo ni Brother Eli, bumibili sila ng mga paputok, ng mga fireworks. Mahilig sila sa ganun. Ay, So, napaka-hypocrite. Alam mo, hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. hindi alam ng lahat 'yon ng marami. Kaya itinatago nila 'yon kasi baka daw matisod. Ako naman, with all fairness naman, kahit anong makita ko dyan, di ba, kung narinig mo yun, nakita ko nga si Brad Eli, tsaka si Yuli na hubot-hubad sa bathtub. Hindi naman ako natisod. Bahala kayo, kahit magtumblingan kayo dyan, wala akong pakialam. Seryoso? Yes, Talaga? yes. Meron Alam mo nga ano? na Oh, nag-message sa akin si Spot. Pwede ka bang gumawa ng video, Brad Badong, na mangangako ka, nahahawakan mo yung Bible, susumpa ka, na totoo yung sinabi mo na nakita mo si Brother Eli sa bathtub na hubot-hubad kasama si Yuli. Sabi ko, ba't ko naman gagawin yun na hahawakan ko yung Biblia? Uto-uto ba ako? Sabi kong ganyan doon sa ano. Pabayaan mo siya kung ayaw niya maniwala. oh, kung ayaw niya maniwala. Kasi kahit anong sabihin mo sa mga tao na bulag na, Oo, wala. kung decided na sila na hindi sila maniniwala sa'yo, kahit anong gawin mo, hindi ka nila pakikinggan. Alam mo, na-prove ko na rin yan eh. Exact. Na-prove ko na rin yan. Yes. Kasi ang dami sa akin. Going back si Spot, Sorry. di sabi na ano na maraming ano gaya nun. Gustong-gusto mong nagpapaputok every New Year. And Mm-mm. subscribe ka doon sa ganung bagay. Pero ginagawa ko yung bro kahit na ano sila, kahit na ayaw nila, bahala sila sa buhay nila. Pasaway talaga ako kahit dati pa eh. Ano 'yun, hindi pagiging pasaway ang tawag doon. Pagiging totoo. Totoo yun. It's just being true to yourself. Exactly. Mm-mm. Exactly. Yun Mm-mm. nga ang ni Kristo eh. Maging totoo tayo kasi siya yung totoo. Sabi Mm-mm. ko, I am the truth, the way and the life. No one comes to the Father except through me. Totoo siya. Mm-mm. Hindi magpakatotoo Mm-mm. tayo. Totoo. Di ba? Hindi Tama nga naman. paano. Mm-mm. And then paano yung naging ano mo sa parents mo noong malaman nila yung mga ganyang bagay regarding your faith. So, matagal na kami hindi dumadalo before this year pa talaga. Kasi 2 to 3 years ago, parang hindi na talaga kami dumadalo as ano, ang turning point talaga na talagang nag-decide kami na not dumalo at all is nung sinuspindi nila yung asawa ko for having a vasectomy. Mhm. And that Pa- was they didn't actually explain. Alam mo nung nag-text lang sila na sabi, like kasi tinanong nila kung totoong nagpa-vasectomy ka si Brad Francis, yung asawa ko. Sabi niya, oo, nagpa-vasectomy. Tapos sinabi namin sa kanila yung medical reason kung bakit nagpa-vasectomy siya. And it was because to protect my mental health kasi ano, high risk ako magkaroon ng relapse ng psychosis pag nabuntis na naman ako. And Postpartum. that's hindi lang postpartum, even during. So Ba- oo. So, kaya nung second pregnancy ko, naka-antipsychotics ako during pregnancy and after pregnancy to prevent a psychosis kasi I had psychosis on my first pregnancy already. So, a week after nung tinanong nila yon, sinuspindi nila si Francis via text na sinabi, "O, suspendido ka muna, Brad," without any other explanation. Tapos kami sabi ko, "Gano'n. Okey, sige bahala kayo." Hindi na kami nag-ask kung bakit. Di ba Hindi na yung kami nag-ask. vasectomy katumbas siya ng ligation? Opo, Alam Natumba siya mo ng yung ligation. kapatid ni Danya Rason, pinaligate ni Brother Eli?
Sino? Really? Yes, Kailan? isa lang naman ang kapatid ni Danya Rason, si Lisel Capulong na asawa ni Don, Ah, na mother. bakit siya bakit siya pinaligid? Kasi na tatlo na yung anak niya eh. High risk siya sa ano sa pag nagbubuntis siya, pag nanganganak siya, high risk yung ano niya. Like physically high risk? Yes. Mm. Tapos nagkakakrung-krung siya pagka nabubuntis siya. Oh, Siya. see? Yes. See? Tapos ito pa. Ah, nagkaroon kasi siya ng matinding problema noong sa bunso niya kay Stephen, kay Teban, dahil yung amniotic fluid niya nag ano below the normal level. Oo. Nanganib yung buhay niya. So, nagsuggest yung ano pagka yung doktor na after mag uh, give birth, ilaligate. Pinayagan. Hmm. Mm. Actually, yung unang decision ko is to do ligation talaga. Mhm. Kaso nabasa ko kasi na mas maraming side effects tsaka magkakaroon ako ng early menopausal symptoms kapag nagpa-ligate ako. Tsaka it's very possible na I get very severe bleeding, So, PV nagsacrifice bleeding. lang si Brother Francis. Oo, kasi Brad, kapag vasectomy, it's a local procedure tapos wala pa masyadong side effects. So mas mabilis, mas madali, and mas less harmful yung vasectomy kaysa sa ligation. Parang si ano, si Drew Arellano. Nagpa-ligate din siya. Oh, kasi Oo, parang 5 na yata anak nila, eh. oo, 5 na yung anak. Ano, nag-viral Oo. eh. Meron. Hmm. Ayan, going back, sis Pa, Mm. dun sa pinagdaanan mo, kasi ang dami talagang ano interested sa story mo, as in ang daming nabuhayan ng loob na hindi Talaga. pa ang naka-experience ng ganito. So nagkaroon sila, well, nakatulong yung iyong mga testimonial sa social media for Salamat their naman. for Mm. their Salamat naman. Kasi alam mo, Brad, ever since I was officially diagnosed with bipolar disorder, I decided, kasi I've had, yung first psychosis episode ko was in 2020 pa, 2021. That was the time na namatay din si Brad Ellie. Kaya talagang very emotional tsaka very affected yung mental health issues. Tapos that time, COVID pa noon, isolated pa tayo lahat and lockdown pa. Kaya talagang ang laki ng tama sa akin sa mental health ko nung nangyari sa akin. Um, So, that time hindi ako kasing vocal, like this ta's parang kinahihiya ko pa yung nangyari sa'kin. And Mhm. that made me that because of that, I experienced, like very not very severe but really bad depression. To the point na kasi ako very social ako na person, madaldal ako, tsaka mahilig ako makipaghalubilo, makipagkaibigan and stuff like that. That time nung depressed ako, I wasn't talking to anyone. Kahit sa asawa ko hindi ko siya kinakausap. Tapos hindi rin ako lumalabas ng bahay kasi kahit na lifted yung lockdown, parang feeling ko parang there's no point in talking, there's no point in going out. Tapos yun nga, parang napaka-isolated, ta's ang hirap talagang umalis dun sa situation na yun kapag Mhm. depressed ka na gano'n. Ewan ko if you've experienced depression, pero I that I hmm, had I had 'di ba I've been there. ang Sobra. hirap ang hirap lumabas, ang hirap lumabas. Alam mo, kahit na yung hindi hindi mo na nga mamamalayan na nasa labas ka na or tapos na yung depression mo until you actually look back, eh. Kasi Mhm. ang hirap talaga, parang yung time na yun parang feeling ko buong buhay na akong gano'n, Mhm, mhm. parang gano'n. Yung feeling So mo katapusan na ng mundo mo. Oo, hindi actually that time hindi naman katapusan, parang feeling ko parang wala lang, parang feeling ko flat, parang wala akong nararamdaman, wala akong hindi hindi ako sad, hindi ako happy, parang flat. As Hmm, in talagang parang walang saysay talaga. oho. Oo, gano'n talaga. Iba-iba naman tayo ng experience ng Iba depression, eh. Iba-iba yung akin talaga. yung nung din pinagdaanan ko yung depression, gusto ko magpakamatay. Kaya lang, I was thinking of my family, of my Mm, parents. mm, Kasi anong isipin nila? Akala nila, all the while akala nila mabuti yung napasukan ko. mm, Hindi nila yun pala yung nagko-cause sa akin ng matinding anxiety and depression. totoo 'yan. Kasi pag umuuwi ako sa amin, sinasabi ko okay okay po kami, okay yung ano, yung Mm. church namin. Yun.
mm. So, yun nga, kaya nga this time, nung na-officially na-diagnose na ako ng bipolar depression, ako kasi, I have bipolar 1. Kasi there's Mhm, different types of bipolar. Bipolar 1 is when you've had one episode of psychosis and you have more episodes of mania rather than depression. So, mas mhm, prone ako sa mania. Kasi yun din yung parang naging personality ko. Extrovert kasi ako eh. So, mahilig mhm, ako sa masaya, mhm, exciting, mga ganyan. So, and that kind of like, dahil sa nung nanganak ako, na dysregulate yung hormones ko na nagre-regulate ng moods and emotions ko. So parang ang nangyari is hindi na kayang i-regulate ng utak ko yung oxytocin, yung serotonin. Kaya every time na na-excite ako or nagiging masaya ako or nagiging inspired, too much mhm, sobra. Kaya to the point na hindi na ako nakakatulong ng maayos sa sobrang saya. So mhm, this is the only disorder or illness na yung happiness or excitement is a symptom. Kaya mhm, kaya ang hirap niyang i-control, bro. Kasi like for example, now I feel happy or for the past few months I feel happy. Yung pala, hindi pala siya maganda para sa akin kasi ibig sabihin nagiging manic na ako. So, mhm, mhm, a lot of people don't know much about bipolar disorder and they don't know a lot about mental health issues or mental illnesses. Kaya this mhm, time, I want to voice out all my struggles, all my traumas para kasi lalo na sa ating mga Pilipino, napakadami sa atin ang merong mental health illness tsaka mental health issues pero hindi tayo nagsasalita dahil kultura mhm. natin yung itago na lang yung gano'n. Kultura Kasi natin na takot hmm, tayo na ma-judge. exactly, Ano exactly. yan? Baliw yan. Mm, Di ba nga nung mm. ako nga, pinaratangan ako, baliw yan si ano, si Rod Badong. Kaya kailangan niya ng ano, ng doktor, etc., etc. Mm. Kung talagang meron akong ano, meron tayong ganung ano, issues, 'di ba? Eh di ano, at tulungan natin. Hindi hindi yung ano, Totoo. yes. Hindi ikakahiya or anuhin pa na sasabihin na mahina sa pananampalataya and stuff like that. Exactly. Napaka-ano, eh, alam mo Brad, nung after ko while I was having depressions, after ko na ano, sorry Brad, lilipat lang ako, Yes, tapos yes. na yung ano ko, wait lang. Hmm. Ayan si ano si Spat ng United Kingdom. Yung sikat na si Spat ngayon sa Ay social. grabe. Hindi ko naman hinangad. Alam niyo ang hangarin ko lang talaga is to ano, sorry kasi disclaimer nasa nail salon ako kasi bukas may photoshoot ako para sa business ko. Kaya nagpapaayos ako ng nails. Kasi meron Ah, akong business na ano, handmade skincare. Ako gumagawa ng skincare line ko. oh, Eh, ila-launch ko na siya this month. Kaya meron akong video and photoshoot bukas. Kaya nagpapaayos ako ng kuko kasi i-video yung mga oils ko habang ginagawa ko. Eh, kung yung kuko ko medyo pangit na kaya nagpapagawa ako ng nails. oh, wishing you success Kaya sa business mo si Spat. po, Wishing you success sa business mo. salamat po, salamat po. Even yung business ko, Brad, I do it because I want to promote self-care and self-love. Kasi alam mo, Brad, sa MCDI, hindi nila prino-promote yung self-care at yung self-love. Kasi ultimo yung buhok nga lang eh. Ultimo yung buhok. 'Di ba? Alam mo dati nung kabataan ako, ayaw like lagi nilang sinasabi, "Oh, 'wag ka magladlad ng buhok, 'wag ka mag-ano." Gusto nila laging nakatali yung buhok ko. Eh, ang sakit sa ulo, Brad. Tapos kapag laging nakatali yung buhok mo, hindi mo alam na sobrang unhealthy na pala ng buhok mo, Mm, lalo na sa babae kasi siyempre mahaba yung buhok namin. mm, Brad, it's ano, hindi siya maganda talaga, napaka-unhealthy. Tapos laging sinasabi ni Brad Ellie na, "Oh, ano ano lang naman yan, dead skin cells lang naman yan." Pero alam mo ang buhok napaka-powerful ng buhok. It affects the whole body. It affects your mental health. It affects your confidence. Tapos kapag low ang confidence mo, Brad, I've had low confidence for years dahil totoo sa yan. buhok ko, dahil sa weight ko. Ay, it's not good for your mental health talaga. Totoo It's yan, not totoo good. yan. Kasi ano, pagka pagka down ako, nagpapagupit ako. 'Di ba parang
boost your confidence para Exactly. oo, para pag Hindi ko mukha lang kang siya gwapo, alam yan, oo. letrahan. Yun pala yung Oo, totoo. exactly. Kasi ano, you want to look good. Alam mo yung sinasabi nila na nagpapaganda kami mga babae para sa ibang lalaki. Kalokohan yun. Kalokohan. Hindi ako nagpapaganda. Oo, hindi ako nagpapaganda para sa mga lalaki. Nagpapaganda ako para sa sarili ko, Mm. hindi para sa iba. Kasi Exact. I want to feel good for Mm. myself. Yes, exactly. Yung alam mo Brad, matagal kasi medyo may pagka-fashionista rin ako kahit dati pa eh. Kahit na nung kapatid pa ako. Tapos, like, lagi nila akong inaano sa damit ko. Lagi nila akong, like, like, pinag-uusapan, chinichismisan sa damit ko. Like, dati, kahit lang yung patadyong, alam mo yung parang pantalon na mahaba or yung or yung pantalon na hindi siya maluwag, pero parang leggings, type of leggings, parang Mm, gano'n. mm, Yun, mm. gano'n lang, pero naka-cover naman yung puwet ko, naka-cover To- naman yung Tokong, hmm? tokong yata ang tawag doon, tokong. Hindi ko alam yung Yung Tagalog, eh. alanganing short na maluwag. Oo, pero Ah, hindi yung ako hindi maluwag yung sa'kin kasi Brad medyo ano ako, eh, medyo, anong tawag dun, chubby ako, eh, kaya yung balakang ko medyo malaki. So yung mga maluluwag na pantalon hindi siya nagmumukhang maluwag, nagmumukha siyang masikip At saka, kasi medyo chubby ako. pagka sa mga nag-winter na lugar, kailangan masikip Tight, suot mo. oo, kailangan tight kasi malamig. Malamig, sobrang lamig. Oo, totoo yun, totoo yun. Kaya yun, kahit sa gano'n pinag-aano nila ako, pinagsasabihan nila ako, pinag-uusapan nila ako sa ano, sa behind my back dahil sa mga pananamit ko. Yun Which nga, is sa ano eh, tingin ko hindi naman mahalay, exactly. Yun nga yung ano eh, yun nga yung hypocrisy nila. Biruin mo, sobra. itinuturo mo pag-ibig, hindi mo ba po pwedeng, instead na pagchismisan ninyo, hindi mo ba po pwedeng, sis, mukhang hindi po appropriate yung suot ninyo. Di ba, Oo, mas maganda ang, Tsaka bro yung ano nila, yung standard of modesty nila, sobrang extreme, exactly. sobrang extreme. Sobrang Like extreme na wala sa lugar. Actually, meron akong dinoktinahang kapatid. Yung huling, yun eh, huling kapatid na dinoktinahan ko. Siguro 1 year na siya. Nagpapantalon pa siya. hmm, Pinapabayaan lang. Tapos sinusumbong siya ng manggagawa sa akin. Yun yung dinoktinahan mo. Nagpapantalon pa. Sabi ko, alam niyo, sabi ni Brother Eli, pagkasanggol pa, hindi yan binibigla. Dumadalo ba? Ang tanong ko sa kanila, dumadalo ba? Oo, dumadalo siya, pero nakapantalon. Wala tayong usapan doon. As long na dumadalo, pagtsagaan ninyo. Sabi ko, ba't kayo ganyan? Kaya nga pinagtulong-tulungan ako ng mga manggagawa doon sa distrito namin sa Pampanga. mm. Yun, going back doon sa kinukwento mo na kailangan yung self-love and it boosts our confidence. Pagka maayos tayo, maayos yung buhok natin, maayos yung kuko natin, maayos yung pananamit natin, na hindi naman doon sa criteria ng MCGI. Oo, Biro mo, kaya nga yung mga yung mga kapatid na mga babae nagmumukhang mga losyang. oo, And mm, they are being publicly ridiculed by people. exactly. Totoo yun. Bukod pa sa hindi ka na nga masaya sa ano mo, sa sarili mong itsura, aanuhin ka pa isi-shame ka, parang iaano ka pa, uusigin ka pa sa ibang tao, hindi ka na Yeah. naiintindihan, mukha kang weirdo, 'di Tapos, ba? pa, meron sila, public shaming. Biro mo, pupulpituhan ka ng manggagawa. Ay, oo. Ay Brad, naranasan ko yan hindi lang sa pananamit. Nung naging mag-boyfriend kami ng asawa ko, like one time magkatabi kami sa lokal. Like literally, like sa pulpito, sa harap ng mga kapatid sinabi sa amin, "Wag, Sis Krisha, Brad Francis, wag kayong magtabi." Like in front of everyone, dahil Mm. lang sa magkatabi kami sa lokal. Like hindi naman kami naglalaplapan, hindi naman kami wala naman kaming ginagmahalay, magtabi lang kami, Meron gano'n. meron akong friend sis Patricia. Yung friend ko gay siya, pogi. Hmm, Pogi yung friend, mm. gay.
meron siyang friend na sinama sa KD Rock. Na doon ginawa yung yung pasalamat after lockdown. So Mm. sinama niya yung friend niya na crush niya na Mm. hindi kapatid para maging bisita. Tapos yung Mm. worker, si ano yun yung worker, ano ka pangalan nito? Nasa ano yun? Nasa Canada siya ngayon. Sabing ganyan, Mm. hindi ka ba nahihiya niyan? Sabing ganyan, napaka-immoral mo. Sabing ganyan na nagsama ka ng lalaki, nanlalalaki ka. Tinanong ko yung Grabe. kwento kasi niya sa akin. Tinanong ko, anong sinabi mo? Sabi ko, isinama ko nga sa pagkakatipon tapos manlalalaki ako. Grabe. Alam mo, Brad, isa pa yan sa mga aral na hindi ako sang-ayon. Kahit noon pa, like yung tumatanggap sila ng mga bading tsaka ng mga tomboy, pero hindi nila pinapayagang magmahal ng kung sino yung gusto nilang mahalin. Like, dati parang inaano ko pa parang iniintindi ko pa na yun yung ano nila, yun yung tiisin nila sa buhay. Yun yung parang tiisin nila na kailangan nilang tiisin sa buhay. Pero kung iisipin mo, kung mangangaral ka ng pag-ibig, tapos hindi mo hahayaang umibig yung mga taong gano'n, sila na mismo nagsabi na Diyos ang gumawa sa kanila na gano'n sila eh. So Hmm. yung pag-iisip nila na ang mahal nila is same-sex, Diyos din ang nagbigay nun. Kaya nga Kasi hindi Brother naman Eli, nila kaya nga si Brother Eli Kaya may nga, lover, boy. alam mo bro, isa pa yan Back in 2020, nung naging psychotic ako, naalala ko, before ako na-admit, nagpaksa si Brad Ellie about penguins. Hindi yun yung paksa, parang nadaanan niya lang. Parang sinabi niya, na-mention niya na merong mga penguins na parehas lalaki, tapos nag-a-adapt sila ng egg ng ibang penguin. Kunwari, namatay na yung magulang nung egg na yun. Tapos ang ginagawa ng dalawang lalaking penguins is inaalagaan nila yung bata as their own child or as their own offspring. So, alam mo bro, nung sinabi niya yun, kasi medyo psychotic na ako nun eh. So, kapag psychotic ka kasi yung utak mo, medyo high drive. Oo. Parang talagang gumagana, like 100% parang ganon. Extra insight parang ganon. So, nung nasabi niya yun, alam mo Brad, naisip ko kagad na siya yun. Mm. Naisip ko kagad. Kasi yun nung time na yun yung inaalagaan niya si John eh. Tas naisip ko siya yun, na meron siyang hindi ko pa iniisip na si Yuli yun, pero iniisip Mm. ko na meron siyang kasamang ibang lalaki na nag-aalaga dun sa bata na yun. Meron akong Brad, nabasa. 2020 pa yun, Mm. Natawa ako, meron kasi ako nabasa sa comment section. Sabi niya, penguin pala si Beshi. Yun nga, siya na mismo nag-ano nun, ewan ko naalala mo ba yung nung pinasadahan niya yung penguin na yun, nung pinakta niya yun? Kasi hindi ko makakalimutan yun kasi yun yung time na alam mo sa isip ko. Kasi ako, maano ang loob ko sa bading. Magaan ang loob ko sa mga bading kasi marami akong kaibigan na bading. Tsaka lalo na dito sa UK, napaka-open ng mga tao sa mga same-sex marriage. Tapos yung mga nagpapakasal sila dito same-sex tapos nag-a-adopt sila. Mababait silang tao. Mababait, mababait. Napakababait nila. Sobra. Napakababait nila. Kaya ako wala akong laban sa bading. Maano ang puso ko sa mga bading. Gusto ko sa mga bading. Kaya nung nalaman ko or naramdaman ko na ganun si Brad Ellie, alam mo sa isa puso ko, sabi ko, Brad Ellie, okay lang. Okay lang sa akin na bading ka. Okay lang sa akin na meron kang kasamang lalaki sa buhay. Actually, I have nothing seriously against kay Brother Eli. Kasi, with all fairness naman, mas mabuti naman siya kaysa kay Daniel Rason. At kung meron man siyang mga naging kasalanan in the past, siguro ako, sa tingin ko, pinagsisihan niya yon. Dahil, Mm-mm. nakita ko nakasama ko kasi si Brother Eli. Oo. Hindi lang maganda, sa totoo lang, ang hindi lang maganda, merong nag-confess kasi sa akin. Mm-mm. Sabi niya, alam mo ba, sabing ganyan, 4 hours na lang bago magpasalamat. Kakalabitin pa ako ni Brother Eli. Seryoso? Yes. Kaya ako ayoko na maniwala sa Diyos, sabi niya ganyan. Nalungkot ako nun. Sabi ko, gago ka ba? When was that? When was that? When we were in Brazil.
Grabe, talaga? Yes. Kaya nga sabi ko, minura ko siya. Ay, hindi pala mura yung gago. Sabi ko, gago ka ba? Bakit ano, idadamay mo ang Diyos? Sabi ko ganyan, wala namang kinalaman ng Diyos doon. Sabi kong ganyan. Bakit? Nung ba nagkasala si Solomon, nagkasala din ba ang Diyos? Kasalanan ba ng Diyos ang ginawa ni Solomon na mali niya? Ganon din si David. Ganon din yung ibang mga taong kinasangkapan ng Diyos. So ako, sabi kong ganyan, pagpasa Diyos mo na lang. And ikaw naman, Alam mo bro, hindi ko siya I don't blame him kasi alam mo at one point nung ano, nung yun nga nung parang sabi ko bakit ganito 'tong iglesia na 'to. I actually had doubt kung may Diyos. I mm, actually had doubts. Like nakikinig ako sa mga atheist sa YouTube, sa Instagram. Kasi yung mga atheist sa YouTube saka sa Instagram, they make sense. They actually yes, sometimes make sense. yeah, So exactly. Actually, sabi sis, ko ba meron kasing mga ano meron kasing mga level or criteria yung mga atheists. So, oh, merong mga atheists. Ako kasi marami akong kilala na naging friends na mga atheists until now they are atheists. almond. And Oo. kaya sila atheist dahil walang nag-introduce sa kanila dun sa thought ng God. Mm. And mabubuti silang tao. Alam mo ang ano nila, ang thought nila, we only have one life in this earth. So, why not enjoy your life, do good to other people? Yeah. If you Mm. do bad things to other people, they will do bad things to you. Exactly. Consequences. 'Di ba? Mm. So, Mm. mabubuti silang tao. Mm. Ayun. Kaya, Kaya hindi man nila alam yung thought nung Diyos, pero they are doing what that God put into their. exactly. Alam mo Brad, sa lahat ng ano, sa lahat ng aral na inaral ni Brad Ellie, yan lang talaga yung naniniwala ako, yung aral sa budwi. Mm, Kasi yun na lang ang pinaniniwalaan ko ngayon. Sabi ko sa sarili ko, alam mo actually even ayoko nang mag-ano, ayoko nang mag-church, ayoko nang mag-religion. Kasi for me, naniniwala ako na any religion is subject to the what's it called? Interpretation of the teacher. exactly. It's all subject to the interpretation of the preacher. Kasi una, lahat ng scriptures, kahit anong scripture pa yan, kahit na Bible pa yan, kahit Quran pa Quran, yan, kahit na kahit Chinese, pa yan. oo, any scripture, lahat yan, it's all subject to interpretation. Tsaka Exactly. lahat yan, it's all translated by a lot of people in many different times of the history. So Exactly. paano mo, o di ba, paano mo masasabi na ano ba ang tawag doon sa kapag nagki-critical appraise ka ng essay? Nakalimutan ko na yung word. Pero alam mo yung kapag nag-a-appraise ka ng mga essays and saka mga studies, hindi mo kailangan i-appraise mo yung authenticity. Yung Mm, authenticity ng isang source, ng isang information. Paano mo maga-guarantee yung authenticity niya kung over the years, thousands of years na ilang beses na siyang na-translate, ilang beses na siyang nabigyan ng iba-ibang version. So bukod sa ang dami niyang translation, ang daming version, iba-ibang tao, iba-iba pa ang pagkakaintindi dun sa scriptures. mm. So, I understand na ako, kaya nga nung umalis ako ng MCGI, mas naging open-minded ako, lalo na in terms of religion and faith. I respect anyone who has any type of faith or any type of religion. Kahit yung MCGI, I respect anyone who chooses to stay in that religion. Kasi baka for them, that's how they find their own peace. 'Di ba? Exactly. Kasi iba-iba naman tayo ng ano iba-iba naman tayo ng what do you call this, ng experience eh. Maaaring yung na-experience ko at saka yung na-experience mo, hindi na-experience ng ibang mga members sa church. Kumbaga yung experience nila is maganda. So, why would I want them to leave something that's good for them, 'di ba? Exactly. Hayaan natin sila. Hayaan natin ang isa't isa. Kung ano yung makakabuti para sa atin, just leave them, 'di ba? Just respect each other. Kaya Ganun lang. po ba si Spot, uh, we exiters are respecting them, the people, our family members, our friends who choose to stay in that church. Ang Exactly. itinig lang naman natin, respeto eh. Ang itinig Exactly. yung pag-ibig. Tapos, Exactly. you are not loving us. Nag-exit lang naman kami. Kaya nga.
Brother John Michael Lachica, ano lang, shout out lang kay Brother John Michael Lachica, heads up. Sabi niya nananahimik na dapat kami. Hindi nakita ko nag-like siya nanonood siya. Mm. Nananahimik na dapat tayo. Hindi Mm. tayo dapat nagsasalita for this. Totoo. Sino ba namang sino na ba namang tanga, gago, ang ikakalat yung mukha niya sa social media. Totoo. Niya yung mukha niya sa social media para sa ganitong bagay. Like this doesn't give us um parang wala tayong masyadong benefit. Actually, ang benefit ko dito is nare-release ko yung pain ko. Yun ang Mm. main benefit ko is nare-release ko yung pain ko sa mga experiences ko. Yun talaga. And on top of that, additionally, syempre yung ibang nakakarinig ng stories ko at saka struggles ko, syempre yung mga nakaka-relate, yun din, nai-inspire din sila. Ang dami Mm. nag-message sa akin, Brad, mga hindi ko kilala, tsaka pati ibang lahi. Pati yung mga hindi naman nating church members na ibang lahi, yung mga puti. When I talk about my trauma, like yung childhood traumas ko, yung mga church traumas ko, kasi sila din, they've had experiences on different church and different cults na ganun. And they Yes. don't talk about it kasi they're ashamed. Mm. They're ashamed na parang feeling nila naloko sila. Yung iba nga parang mga doktor pa, mga lawyer pa na parang ashamed sila na naloko sila ng kulto. Kaya Mm. hindi sila nagsasalita. Mm. Kaya dinadamdam nila or tinatago nila yung mga sakit sa puso nila. Kaya Which is alam mo not yung good. oo, it's not good kasi alam mo Brad, yung nangyari sa akin nung May. I'm a nurse, Brad, dito sa UK. I've been a nurse for 13 years. Dito ako nag-aral ng nursing sa UK. And I've seen so many deaths. I've seen so many deaths. Alam mo, Brad, nung May, namatay yung pasyente ko minutes after I gave her oral medication. And I felt so guilty. Hindi ko kilala tong pasyente na to. Like, I've only known her for like 1 hour. Pero hindi ako tumigil maiyak sa guilt. Kasi yung emotions ko, parang sumabog na lang ako. Biro mo, yun na yung last straw. Like, someone who I don't know. Tsaka sanay akong makakita ng kamatayan. Someone who I don't know and someone na expected na talagang mamatay. Iniyakan ko na parang magulang ko yung namatay. Kasi Brad, lahat ng natagong emotion sa ano ko, sa loob ko, lumabas na lahat. Tapos ever since then, lahat ng traumas ko, lahat ng mga hinanakit ko sa church, lahat ng mga trauma ko sa tatay ko, bumalik. Bumalik pati yung mga pasyente na sa tingin ko may nagawa pa akong extra para hindi sila namatay o hindi sila naging worse. Bumabalik sa akin, Brad. Kasi Mm. hindi ko siya nare-release. Hindi ko siya nare-release. Nasanay tayo na pino-compartmentalize natin lahat ng mga pain tsaka struggles natin para lang makapag-move on tayo. And it's not healthy. It's It's not healthy. Kaya it's not healthy. Kaya ang saya-saya ko nung nag-start akong mag-share sa social media, kaya nga di ba especially, sabi ng Bible, mangagpahayagan kayo sa isa't isa. oo, Kasi tama. by sharing your experiences, your thoughts, makakatulong eh. Nakakatulong. Kahit walang sabihin, yung walang i-advise sa yung pinagsabihan mo, nakinig lang siya, it helps a lot. It helps. Ang dami talaga nagsasabi na yung mga sharing ko about my traumas, about my struggles, it inspires them to give them more courage, to give them more confidence to fight for themselves, to fight for their own mental well-being. Tsaka yung mga struggles nila. Kasi alam mo, Brad, hindi alam mo yung turo sa MCGI, yung kultura na magpaapi, tsaka magpaapi, tsaka parang ano ba yun yung sinasabi nila yung magpatawad palagi? Like, Brad, Magpadaya. magpadaya, ay grabe. Alam mo, napakasakit sa loob ko na yung mga taong nandadaya tsaka yung mga taong paulit-ulit yung kasalanan nila sa akin, like papatawarin ko na lang sila ng papatawarin. Kuupit, lalo na Brad yung tatay ko. Tatay ko, ewan ko kung nakita mo yung mga videos ko na I talk about how he disciplined me physically and my sisters. Brad, alam ko magulang din ako, napapalo ko rin yung mga anak ko, pero hindi ko sila pinapalo na parang papatayin ko sila. Brad, nung bata ako, isa sa mga worst na palo niya sa akin is pinalo niya ako ng tubo, yung blue na plastic na tubo sa tagiliran ko ng tiyan.
as ang laki ng bruise ko nun, tsaka I could have had internal bleeding. Gano'n siya ka-violent, tsaka gano'n siya ka-ano. Alam mo Brad, matagal ko nang napatawad yung tatay ko. Matagal ko na siyang pinatawad. Sabi ko nga sa kanya, matagal ko na nung huling confrontation namin, do'n sa messages namin, sabi ko, "Matagal na kitang pinatawad, pero hindi ko hahayaan na i-manipulate mo ko or i-control mo ako ulit or saktan mo ako or yung mga anak ko or yung asawa ko. Hindi ko hahayaan. Pinatawad na kita sa ginawa mo, pero hindi ko hahayaang uulitin mo ulit sa akin." Mm. Puwede naman tayong magpatawad, eh. Hindi porket nagpatawad na tayo ibig sabihin okey lang na ulit-ulitin nila yung ginawa nila sa atin, 'di ba? Kasi ang Exact. sakit Brad. Totoo yun. Yun yung ano, yun yung mali na naituro sa atin. Kaya siguro ako, maraming nagme-message sa akin, napakatanga mo din, Brad Badong. Bakit? Biro mo, minamaltrato ka pala ng royal family, tapos tumagal ka sa kanila more than 20 years. Yun nga yung aral kasing itinuro sa atin, bakit Oo, kayo padaya? oo, Kaya kaya alam ng pamilya ni Brad Josel Malyari kung ano yung pinagdadaanan ko doon. Sila mismo yung saksi. grabe. Pero mo, pupunta ng Canada yung parents ni Rason with Danya Rason. Tapos, kakausapin si Ranza at saka si Brad Josel ni Danya Rason. Alam mo ba, si Bang inaway ako niyan. Tapos kung ano. Magagalit. Initial reaction ni Brad Josel Malyari, magagalit siya. Pero, after few minutes, uhupa yung galit niya. Sinasabi, kinukwento, bakit alam ko, kinukwento ni Sister Ranza Malyari, yung asawa ni Brad Joseph Malyari. Alam mo ba, after few minutes, uhupa yung inis ni Kuya Jok mo sa'yo. Ang sasabihin niya, hindi pa naman natin alam yung side ni Badong eh. Ba't tayo magagalit kay Badong? Yun yung hindi inalam ni Danya Rason. Biruin mo, nagsumbong si Danya Rason na kesyo ganito ganyan. Tapos agad-agad pinablock ako at pinaka-character assassinate ako. Hindi ba doon ko napatunayan walang Diyos itong samahan na to? Walang Diyos. Hindi sa Diyos itong samahan na to. Biro mo, pumayag tayong i-manipulate, gamitin nila for so long a time. Ginugol ko sa kanila yung kabataan ko. Ni isang pagkakataon hindi ko man nagawa. Sa mismong mga magulang ko, biological parents ko, Yung mga nagawa mo para gawa sa kanila. serbisyo para sa kanila. Mm. Never. Ni isang panahon. Ni isang instansya, hindi ko man nagawa. Nagkasakit yung tatay ko, nagkasakit yung mother ko, hindi. Pagka magpapaalam ako na uuwi po muna ako, dadalaw po muna ako sa Hindi, marami tayong gagawin. Grabe. Para sa gawain, etc. So, hindi ka na makakauwi. Oo, grabe. Pagpahirapan pagka magpapaalam. Mm. Saka, Grabe yung control talaga. yes, pag nagpaalam kang uuwi ka na, aalis ka na, gagawa na sila. They will make stories. Tapos alam mo pa ang nakakainis, dahil 'di ba yung mga yan, like yung mga kapatid, yung mga leaders, yung mga ganyan, kapag may mali silang nagagawa or may mali silang mga gawain, like ang aral nila is 'wag mong tignan yung tao, tignan Mm. mo yung aral tsaka yung Diyos. Eh, paano? Paano mo ipaghihiwalay yung paano mo ipaghihiwalay yung tao na nagpe-preach nung aral dun sa aral? Eh, siya yung Mm. nagpe-preach nung aral, eh, 'di ba? Exactly. So, paano mo Sila yung ihihiwalay yung example oo, natin. exactly. So, Kaya kung nga mali ako, yung nakikita mo yes, mm, kaya nga ako, mm, sis, never akong papasok dyan na magtatayo ng religion. Bakit? hmm, I know my flaws very well. mm, I am not fit to that kind of thing. I, mm. I do not want my God to be criticized by people dahil sa mga flaws ko. Exactly. Kasi tao din naman tayo, 'di ba? Exactly, exactly. Mm. Kaya ayun, Tapos mahirap na mm, mahirap na obligation. Ngayon, bakit nabuksan si Brother Eli as much as possible? I do not want to tackle things regarding Brother Eli Soriano. Kaya lang, si Danya Rason kasi, uh, masyado siyang uh,
ano bang tawag dito? Masyado siyang manipulative, masyado siyang mind controlling, and masyado siyang self-proclaimed na sugo ng Diyos. Siya ang pinagkatiwalaan ni Brother Eli. So ngayon, ikaw pa lang pinagkatiwalaan ni Brother Eli. So ibig sabihin, Daniel Rason, naniniwala ka na si Brother Eli na uncle mo, sugo ng Diyos. Ngayon, si Brother Eli ba, doon na nabuksan yung issues regarding Brother Eli. As much as possible, naku sis, yung cause of death pa lang ang alam ninyo, at saka yung kinwento ko na 4 hours before ng pasalamat, mangangalabit si Brother Eli para gustong mag-boil lollipop. Tapos, ano yung cause of death niya? Yung sinabi ni Mama Mary Myra Rason. Wala talaga akong alam. Alam mo, wala talaga akong alam. Tatlo silang nagniniig. Hindi ko na okay, nagets ko na. Ayun, tatlo Nagets sila. ko na. Yun, siguro yung libido na over. Talaga? Yes. Actually, yung atake ni Brother Eli na yun, na kinamatay niya, hindi yun una. Meron of na inatake na siya before. And isa sa mga series ng pagka-atake niya, I was there. And I yes to what happened. Doon nga yung nakita ko na nakaubot-ubad sila na nasa bathtub. Tapos si Brother Eli nakalungay-ngay na sa bathtub. Binuhat namin, nilagay namin siya sa bed. Wow. Umiiyak na yung ibang pinon. Oh my God. Siguro mga isa pa lang yung mansion sa Brazil or dalawa na? Alam mo, Brad, nakakagulat. Napaka-overwhelming ng mga information na nalalaman ko for the past week since nung nag-share ako. Tsaka nag-open kasi alam mo, Brad, nung umpisa na umalis kami. Ayokong mabahiran ng personal attacks yung content ko. Kasi I want to stay true on what I experienced. And yung mga bagay na ganyan, hindi ko naman alam yan eh. Hindi ko yan na-experience, hindi ko nakita. So, dati, nung narinig ko yung pangalan mo, tapos sinasabi nila puro personal attacks yung ginagawa mo. Kaya hindi kita masyadong pinakikinggan. Actually, ang nakikinig sa'yo yung asawa ko. Kasi sabi niya, nakaka-intriga daw yung mga drama na sinasabi mo. Tapos sabi ko, ayoko ng ganyan. Ayoko ng mga personal attacks. Kasi sabi ko, hindi tayo umalis ng iglesia dahil sa personal attacks dahil sa mga personal na ginagawa nila Brad Eli at saka personal na ginagawa nila Brad Eli. Kasi wala naman kami, malayong members kami, hindi namin alam yung mga ganyan. So, purely, yung rason lang talaga namin is kung bakit kami umalis, is yung mga naranasan namin tsaka yung mga naramdaman namin. Yung mga experience namin talaga. Pero ever since I shared and I started opening my mind to people like you and Broccoli TV, Dark Knight, everything else. Kasi dati ayoko talaga kayong pakinggan kasi ayokong mabahiran yung utak ko ng mga sabi-sabi na hindi ko alam kung totoo. Alam mo, like yung sinabi mo nga 'di ba? Kung yung tao na makikinig sa'yo sa mga sinasabi mo is porsigido na hindi ka pakinggan o hindi ka paniniwalaan, kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, kahit hindi ka nila talaga paniniwalaan. Yes. Kaya ako, that time, di ko talaga ino-open yung mind ko sa mga chismis, sa mga Area 52, sa mga alcohol, sa mga ganyan. Yung mga ganyang issues, wala talaga akong alam. Even before, wala talaga akong alam. Even before ako magkaroon ng doubts kahit years ago. Wala akong alam sa mga ganyang personal stuff nila. Kasi hindi ko nga tinitignan yung tao, di ba? Ang aral nga sa atin is huwag tignan yung tao, tignan mo yung aral. Kahit yung aral, ang dami na rin mali. Kaya sabi ko, grabe. Alam mo, napaka-deep ng problema
ng samahan na yun. Hindi lang, biro mo yung sa akin, surface lang yun eh. Yung mga naranasan ko, Mm. surface problems lang yun. Yung mga Mm. naranasan mo, mga deep internal problems pa yan. Grabe talaga, napaka-overwhelming. Kaya Napaka-overwhelming. ano si Spot, maraming beses na nag-attempt ako ng suicide. Sobrang dami. Grabe. Less. I would imagine and I would totally understand. Kasi sa naranasan mo, tsaka sa nalalaman mo, grabe. Hindi ko kakayaning magtagal ng ganyang katagal kung gaano ka nagtagal. Kasi ano ako eh, I think it's part of my disorder, my bipolar disorder, na yung personality ko is yung ayoko nagpapaapi, Mhm. ayoko ayoko talaga. Kaya kung sa akin nangyari yung nangyari sa'yo, hindi ako magtatagal ng ganyang katagal. Tsaka kung yung mga nalalaman ko, hindi ko titiisin. Hindi ko titiisin. And Ako, I totally understand. Spot, meron akong character na pagkatama ako, pinaglalaban ko. Mm. Pero hindi mo kasi po pwedeng gawin sa kanila eh. Pagka ginawa mo yun, nakita ko yung nakita ko yung pattern nila, lahat, all of them, nakita ko yung pattern nila. Actually, pati sa mga ANP, kaya nga, or alok pa ako sa family ni Brad Josel eh. I was thinking na ganun din sila. Pero later on ko na lang na realize na hindi pala ganun yung family ni Brad Josel Malyari. Na papasamain ka nila kagaya ng ginagawa ng pamilya Rason, pamilya Soriano, yan, pati yung pamilya ni Don Capulong. Sa bagay yung si Don Capulong lang naman yung ganun sa pamilya niya. Biruin mo, there was an instance na merong unan yung mga 'di ba, yung mga couch. Merong Mm. yung sandalan. Oo. Inano ako ni apat kami or lima kaming nag-open forum na mga kasambahay ni Don Capulong. Sa La Vista 'yon, tandang-tanda ko 'yon. Doon sa ah, kwarto ng mga magulang ni Danya Rason, yun yung pinakamalaki eh. Kinuha niya yung una na yon, tsaka niya ako pinaghampas ni Don Capulong. Sabi niya sa akin, demonyo ka, demonyo ka. Tapos pag ganyan ko, nagvi-video yung kapatid ni Danya Rason, Lisel Capulong. Sabi ko, bakit may video? Bakit may camera? So, naisip ko na agad na inihintay nila ako na magsasalita para meron silang ipanlalaban sa akin. They will provoke you. Pag na-provoke ka nila, ika-camera ka nila. Hindi Grabe. kakaila yan. Don Capulong at saka Lisel Capulong. Alam ng pamilya Malyari yan. Kaya nga awang-awa sila sa akin. Hindi nyo may kakaila yan. Matagal ko kayo tiniis. Yun. Grabe. Tapos when we were in Singapore, si Spat, merong 3 araw akong naglayas noon dahil sinuntok ako nung mother ni Danya Rason. Nabigla ako. Sabi ko, kaya nga ako umalis sa previously religion ko kasi ganito ganyan. Tapos ito yung mararatnan ko. Ang ginawa ko nun, nag-overtime ako, tumalon ako sa bakod namin sa Singapore. Tapos, yun, natakot ako, baka pag uwi ko, bububugin naman ako ng tatay ni Danya Rason. Grabe naman. Ano sila, marahas sila. Silang pamilya, marahas sila. Danya Rason, hindi mo may kakailayan. Kaya nga, di ba yung kapatid ni Islao Soriano na pinsang buo mo, pinagbubugbog mo, naging lantang gulay. Kaya nga, yung mother niya, lumipat sa Iglesia ni Cristo. Sino ba namang matinong nanay na makikita yung anak niya na binugbog ng kinikilala nilang sugo ng Diyos? Meron bang ganon?
Grabe ang daming ano, daming kalokohan talaga. Ang daming kalokohan talaga, lalo na ngayon yung sa Singapore. Biruin mo, kanina meron akong kausap na closet sa Singapore. Sabing ganyan, nagpasalamat si Monet Naboa, na asawa ni Robert Naboa, na TP sa Singapore. Ang sabi niya, ni Monet Naboa, pinapatawad ko na ang lahat ng mga gumawa ng kasalanan sa akin at sa aking pamilya. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo, kayo na nga ang umabuso. Kayo na nga ang nagbulsa ng pera ng mga kapatid dyan sa Singapore. Inabuso nyo na pati ang hindi lang bulsa ng mga kapatid, pati yung damdamin nila, yung kanilang kaisipan. Tapos kayo pa ang may gana na magsabing pinapatawad nyo na yung mga kapatid na gumawa ng kasalanan sa inyo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Ganon sila, si Spat, kakakapal ang pagmumukha. Si Spat, wala kang sound. Ayan. Ayan, sorry, yan. Yan, napindot ko pala. Grabe talaga, grabe. Ang dami kong bagong nalalaman. I mean, hindi lang sa'yo, pati yung kay Doc J, yung recent live ni Doc J, like about sa pera. Alam mo, Brad, even before, nung bago pa lang kami dito sa UK, napapansin ko na yung issue sa pera eh. Sa UK pa lang, like yung ano lang, yung kalakaran nila kung paano nila gamitin yung pera sa UK. Alam mo, there was a point in my life na kahit yung buong sweldo ko binibigay ko sa kanila. Tapos malaman-laman ko yung kung paano nila gamitin yung pera. I mean, hindi ko naman sila inaakusahan na kumukuha sila ng pera or nag or nagnanakaw sila. Pero the way they manage the money, like they alam mo yung mga namamahala sa UK, yung mga leaders dito sa UK, hindi naman sa pang maliliit, pero mga wala silang pinag-aralan, bro. Tapos yung mga taong may alam sa finances tsaka economy, tsaka mga kalakaran dito sa UK, tsaka kung ano yung mga dapat gawin, hindi nila pinakikinggan. Yung mga taong matatagal na dito sa UK, alam na kung paano yung, kunwari, paano mag-mortgage, paano mag-ganyan, yung mga ganong klaseng ano, hindi nila pinakikinggan kapag merong mga taong nagsasuggest, like sabi nila, oo, open kami for suggestion, pero titignan namin kung susundin namin yung suggestion nyo. Parang like hindi sila, like parang mag-suggest ka nga, pero like meron silang ginawang suggestion box, pero like, say, maglagay lang kayo ng mga suggestions nyo, pero titignan namin. Parang ganon. Trap yung suggestion box na yon. I-gauge nila kung sino yung yung mga pangahas na hindi susunod sa kanila. Oo. Like, alam mo yung hangad mo lang naman is para lang maayos para mas marami tayong magamit. Para kumbaga parang yung kung ano yung meron na resources ka, mas effective mong gamitin kaysa sa yung Exactly. nasasayang yung pera, di ba? Ay Exactly. nako, Brad, yung lokal dito alam mo, tatagal-tagal, siguro, Brad, 20 years na ako dito sa UK. Hanggang ngayon, wala silang permanent na lokal ng London. Mm. Like until now, kasi 'di ba nung nagka-pandemic na nasara lahat ng lokal, pero mo 5 years after pandemic, wala pa ring lokal ang London. Mm-hmm. Brad, London is so rich. Mm-hmm. Alam mo nung bumili sila ng lokal sa Midlands, inassess sila ng council. Nakita ko yung article na nilabas ng council kasi yung council dito, kailangan nilang i-assess yung mga communities na bumibili ng mga community properties kung kaya nilang i-maintain yung community Sustain. property ngayon to sustain. Alam mo, Brad, sinabi nila kung ano yung annual revenue ng UK, ng MCGI UK, £300,000 a year. £300,000 a year. Nakapublish yun sa council sa Midlands. Nakita ko yun. Pwede Sabi ko, mangingi ng copy nun? Brad, hindi ko na mahanap eh. Kasi matagal na yun eh. Pag nakita ko ulit, bibigay ko sa'yo. Oo. Pero £300,000 a year ang annual revenue nila. Tapos sabi ko, £300,000 a year. Tapos sa Midlands ka lang makakabili ng property. Bakit hindi ka bumili ng property sa London para hindi mukhang mahirap yung mga tao, yung mga kapatid sa London na palipat-lipat sila ng lokal. Ganon. Alam mo, Brad, napakadami nilang, ewan ko ba? Merong nag-message sa aking kapatid sa Cebu yata yun na
Alam mo bro, sabing ganyan, nalulungkot po ako. Biro mo, ang dami po palang mansion ng nila Brad Daniel. Tapos ang daming lokal na butas-butas yung kisame, ano lang, lona lang yung ano, yung hindi ba kaaya-aya sa mata na Oo. hindi ba Tapos disente. tapos responsibilidad pa ng mga kapatid yung pagpapaganda sa lokal, like gastos pa ng mga kapatid mismo. Alam mo Brad, isa sa mga hindi rin ako sang-ayon sa pagpapalakad nila ng pera, sa UK, ewan ko lang sa ibang lokal, sa UK hindi nila nire-report kung magkano yung abuloy, tsaka yung lagak. Yung abuloy tsaka yung lagak, ang nire-report lang nila is yung mga monthly dues. Tsaka like noon pa, 20 years ago pa, sobrang dami nilang project, tsaka mga like mga yung monthly dues lang, yung rent. Iba hindi kinukuha sa abulo yung renta sa lokal, yung Hindi lang bills yan. ng lokal. Mm. Halos sa buong iglesia, ganyan. Ano, money making. Sobra Still. talaga. Sobra talaga. Tapos gina-justify nila yung alam mo yung lagi mo na lang for years, lagi ko na lang naririnig ang daming utang ng iglesia, milyon-milyon yung inutang ng iglesia dahil sa pagpabo-broadcast. Oo, malaki yung gastos natin sa broadcast kaya ako parang sinasabi na, kaya ako parang iniisip na, oo, like may napupuntahan yung pera natin. Kaya parang tinitiis ko na lang yung gano'n. Pero hindi ang dami talagang mismanagement ng pera, napakadami. Exactly. Actually, during the time of Brother Eli, ang dami na mismanage sa ano ng iglesia eh. Kasi ano eh, uh, hindi ka po pwede, you are not open to, well, hindi, compare naman kay Brother Eli, mas open naman siya kahit papano for suggestion. Hmm, Hindi like Daniel Rason na hindi po pwede. Siya lang ang dapat na no, masunod. Siya lang ang dapat na pakinggan. mm. Kaya nagkabulilyaso. Kaya nga, bakit wala ka bang advisor? Sabi nga ng mga kumakausap sa akin. Brad Badong, wala bang advisor si Brad Daniel? Bakit ganyan yung ano? Kung hindi ka siguro kaya pinablock at pinakarakter sa Senate, walang badong na lalabas. Mm, Hindi mm, matunog ang mga exeter. mm. Alam mo Brad, nagpapasalamat ako sa mga like ngayon na-realize ko na yung community ng mga Exeter is is vocal. Kasi alam mo dati nung years ago, mga 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, yung mga nag-e-exit, napaka-isolated nila. Tsaka binabadmouth talaga. Binabadmouth talaga. Ngayon na meron na tayong means to tell people the truth, kung ano yung nararanasan natin, tsaka kung ano yung nararamdaman natin. It's much more easier for people to have the confidence and have the courage to fight for themselves. Mm. Kasi ano dati talagang ina-isolate yung kaya kaya takot yung mga tao, like kaya ako dati kaya years din kami, may takot din kami before na 'pag umalis kami hindi kami kakausapin ng magulang namin, Actually, hindi kami kakausapin ng mga kaibigan namin, isa sa yung mga takot na yun. kinawawa ng MCGI ng Ang Dating Daan, si Lolita Hizon. Ay narinig ko na yan, matagal na yan. Si Lolita Mm, Hizon, ano yun? Mayaman yun ng Kapampangan. Donya, oo, si Donya Lolita Hizon. mm, Patay na yon, hindi niya sabi nga nung ano, meron kasi yung tauhan na katiwala na active during the time na active pa rin ako. Nasa ano kami, nasa bahay yata kami ni Brad Ted Olalia. Kasama ko yung mother ni Brad Josel Malyari, tsaka yung sister niya, na si Sister Mary Ann Malyari. Sabi nung kapatid, mabait si Yatching Loleng, sabi niya ganyan. Kahit wala na siya sa iglesia. Mabait pa rin siya, maka-Diyos pa rin siya. Pero mo, tinutulungan niya yung mga ano, ganito, ganyan. Iba dun sa ininstill sa isip natin. mm, Pagka mm. umalis kayo sa iglesia, mapapariwara kayo, mapapasama. Nagiging masama, Oh. oo, Which is, kaya nga tayo nagsasalita ngayon, kaya nagiging vocal nga tayo. Mga kapatid, hindi kami naging masamang tao. mm. Hindi man tayo like sumusunod dun sa standards nila ng pananamit, ng pagiging modest.
Pero hindi naman tayo like hindi naman ako nagbibikini or alam mo yon naghulalaglag ng buong katawan ko or Eh, nagnunudist or alam mo modest yon. nga yung suot nila, si Spat, modest nga yung suot nila. Pero asawa ng may asawa, nagtatamblingan, nagbebembangan. Biro mo, So, principal ka ng La Verdad, Christian ka, oh, meron kang asawa, tapos meron kang 2 anak na binata, makikipagtamblingan ka sa asawa ng kaibigan ng family friend mo. Best friend mo pa yun, di ba? Si Mylene? O, yan. ay grabe. Ang Drop, daming drop. napaka-ipokrito talaga, napaka-hipokrito. Hmm. Ang dami talagang Pero ang dami hindi yun, talagang hindi na circular yon. Pero siguro kung mm, ordinaryong kapatid yon, circular ka agad. grabe, Sino yung lalaki? Pianista ni Daniel Rason. Yung mukhang grabe, grabe. Tapos alam mo nakakalungkot tsaka parang alam mo dati yung konting mag-isip ka lang ng masama, na parang nakaka-guilty na. Tapos parang alam mo yung 'pag naiisip mo yung mga naiisip mo about yung mga doubts mo. Alam mm. mo Brad, kaya nga dati napakahabang panahon na parang sinisisi ko yung sarili ko. Parang feeling ko napakasama akong tao dun sa mga doubts ko tsaka sa mga naiisip ko tsaka mga nararamdaman ko. Alam mo yung unang tao na nagsabi sa akin na hindi ako masamang tao is yung psychiatrist na tumingin sa akin nung na-diagnose ako ng bipolar disorder. Kasi sabi ko sa kanya, "Am I a bad person for thinking that that God may not be real?" Sabi niya, for questioning the existence of God. Am I a bad person? Sabi niya, "Alam mo, questioning something or questioning God doesn't mean that you're bad. It means you're intelligent because you have a critical mind. Mm. Ikaw, meron kang isip na tinatanong mo, nagsusuri ka, nag-aano ka, nagko-question ka ng mga beliefs, nagko-question ka ng mga values based on what you feel and what you know. Mm. Hindi yun masama. Hindi yun masama. Ano yun? Sign yun na nag-iisip ka. Nag-sign yun na nag-iisip ka. Actually, si Spat, active pa ako during that time, siguro 15 years ago. Matagal ko nang gustong mag-seek ng professional advice. Mm. Kaya lang, kasi talagang tortured ako mentally. And Oo, emotionally, physically. Pagka nagkasabay-sabay yun, pagod na yung katawan mo, pagod yung isip mo, isip mo. pagod yung puso mo, wala kang masumbungan. Hindi nga ako makasumbong sa mga magulang ko eh. Na Alam mo Brad, mag-start ka. Talk to your parents. wala na, Talk to I ay don't wala ka ng have. magulang? Oh, I'm so sorry to hear that. Meron akong kaibigan na closet na counselor. Hmm, Ano ka ba, sabi kong ganyan? Psychiatrist ka ba? Psychologist ka ba? Parang ganon, sabing ganyan. Nagka-counsel kami. mm. Yun yung profession ko, sabing ganyan. Gusto kita makausap kasi gusto kong mailabas yung mga pain ko, yung mga sugat ko, sabi kong ganyan. Napapanood ko lahat ng videos mo, sabi niya. And what you are doing is the right thing. You are doing the right thing. And it will help you a lot para gumaling yung mga sugat mo. Totoo, totoo. Kaya lang, well, hindi naman natin mapiplease ang lahat. Ngayon, na ako eh. Dumating ako sa punto ng buhay ko na 6 plus 1 is equals 10. Okay na rin yun. Okay na, bahala ka kung anong gusto Bahala. mong paniwalaan. Oo, Kasi hindi nyo naman naranasan yung naranasan ko eh. totoo. Hindi naman kayo sinabihan na demonyo. Hindi naman kayo sinabihan na marami si Spat. Naku, sobrang dami. Sobrang daming biro mo pagod ka na. Hindi ka po pwedeng, lalo na nung nasa Brazil kami, baligtad yung oras ng Brazil at saka Pilipinas eh.
Biro, Naranasan din namin yan sa UK. biro mo baligtad yung ano, magpapasalamat kami mula gabi hanggang madaling araw. Hindi Oo. kami tulog tapos pagkatapos ng pasalamat, gising na yung mga batang inaalagaan namin. Mm-mm. Alam mo ba, talagang lugaw na yung isip mo. Tapos Mm-mm. sabihan ka ng magulang ni Daniel Rason na, tarantado ka. Mga magulang ko, hindi nga ako sinabihan ng ganun eh. Tapos kayo na inaakala kong dapat lilingap sana sa amin, marinig ko yung ganun. Tinuring mo na nga silang magulang mo, di ba? Yes, I treated them, I considered them as my parent in the Lord, pero they did not consider me as their own. Mm-mm. Sobrang ano, Ala, sobrang tortured ako that time. Kaya nga sabi ko, kung meron kang series of ano, ganyan, mas marami ako. Naku, si Pat, sobrang dami. alam mo, Brad, yung trauma na naranasan mo, it's very, very uh, overwhelming talaga. Yung trauma. I mean, lahat tayo, like sinasabi ko nga eh, lahat tayo may traumas. Kahit na gaano kaliit o gaano kalaki yung trauma na naranasan natin, it should not invalidate other people's trauma. Kahit na sabihin natin malaki yung trauma mo or malaki yung trauma ko, it doesn't invalidate our traumas. Kung gaano kalaki yung naranasan mo or gaano kaliit yung naranasan ko, it's all traumas. Pare-parehas yan ng trauma. Parehas trauma Oo, and we all deserve to heal. to We heal. all deserve to heal. We all Kasi deserve to heal. tayo, ano eh, hindi naman tayo pare-pareho ng ano eh, ng kakayahan para ma-cope up Totoo. yung trauma, di ba? Totoo yan. Iba-iba tayo ng ways. Yes, actually si Spat yung last na pangyayari na insidente sa Pilipinas, 2023 yata yun, kung di ako nagkakamali. Nung unang umuwi ng Pilipinas after so many years, yung pamilya ni Brad Joseph Malyari. Narinig kasi ni si Sranza Malyari na mag-iingat kayo kay Badong dahil lalo na sa pera. Eh alam ng pamilya Malyari, wala akong history sa pera. Dahil sarili kong pera, ginagastos ko sa pamilya Malyari. Pagka ilalabas ko yung mother ni Brad Josel, na hindi walang alam si Brad Josel, pinapakain ko, tinitit ko sila sa labas once a week, twice a week, minsan. Kasi tinuri ko silang pamilya. Tapos, nung nangyari yon, nangyari yung insidente na sinisiraan ako nung mother ni Danya Rason. Nag-burst out na ako. Chinat ko siya. Sabi ko, Mami, di po ba meron po akong report sa inyo nung pumasok na pera doon sa Airbnb dyan sa Apalit. Sabi ko, naalala ko po parang may duda po kayo. Sabi kong ganyan. Wala, ganito, ganyan. Sabi ganyan. Tapos, Mami, sana po, tumigil na po kayo sa paninira sa akin. Hindi ba sabi ng Biblia ganito, ganyan? Nagmaang-maangan siya. Ha? Ano yun? Ang ginawa ko, tinawagan ko siya. Nagsisigaw na ako. Narinig ng pamilya ni Brad Josel. Tapos, yung subdivision kasi na yun sa Pampanga, exclusive subdivision yun. Parang Forbes Park ng Pampanga yun. So, naglabasan yung mga tao sa mga mga mansion yung mga bahay sa village na yon. D-Zone Estate, kung di ako Tapos, ang ginawa ko, para less commotion, pumasok ako sa kotse ko, doon ako nagsisigaw. Ginawa ni Sis Mary Ann Malyari, na kapatid ni Brad Josel Malyari. Pumasok din siya, pinapasok ko para meron akong testigo. Tapos ang ginawa ko, habang kausap ko siya, na loudspeaker, yung phone, kausap ko yung mother ni Danya Rason. Sabi ko, hanggang kailan po kayo hindi titigil? Lahat kami pinapasama ninyo. Sabi kong ganyan. Tapos, narinig kapatid ni Brad Josel yung lahat ng pinag-uusapan namin. Tapos, sinusuntok ako dito ni Mary Ann.
Sabi niya, Jay, kill ka na. Sabi ganyan. Hindi, kapatid, sabi ko, kailangan malaman niya na demonyo siya. Tapos, talagang inano ko yung yung gas, inapakan ko na matindi. Babangga na kami ibabangga ko na talaga eh. Kaya lang naisip ko meron akong pasahero. JR, babangga na tayo. Yun. Pero ano na talaga, sabi ko, siguro kung mamamatay na ako, wala na silang wala na akong maririnig na paninira. Masakit eh. Kasi yung Oo, alam mo at Brad, naramdaman ko yung ganyang sakit. Alam mo yung ganyang emotional pain. Totoo nararamdaman mo yan as physical pain. There is research, Brad, na if you experience very severe emotional pain, it's kasi it happens at the same part of the brain where you experience physical pain eh. So, alam mo Brad, yung gabi na nag-confront kami ni Papa, na-realize ko na na hindi na siya magbabago, na hindi na siya magbabago, na hindi niya ako matatanggap nung kung ano yung decision ko sa buhay, kung ano yung mga ginagawa ko sa buhay. Yung iyak ko, Brad, sobra talaga. That was the first time I felt really, really bad emotional, really severe emotional pain to the point na I thought, kahit namamatay na ako ngayon, okay lang. Kasi parang ayoko nang maranasan yung ganitong sakit. Alam mo, that night, tumawag ako sa mental health crisis team kasi sabi ko, this could escalate to suicidal thoughts. And I've never had suicidal thoughts. The only time, Brad, the only time that I thought that way is naka-induce ako sa labor ng anak ko, na panganay kong anak. Sobrang sakit ng nararamdaman ko sa labor ko noon, habang nanganganak ako dun sa panganay ko. Hindi na ako humihinga masyado kasi pagod na ako. Dun ko lang naranasan yung thought na yun, na naranasan ko ulit dahil sa emotional pain ko dun sa na-realize ko na hindi ako tatanggapin ng tatay ko tsaka ng nanay ko. Kaya totoo yan, Brad, yung nararamdaman mo. it yung emotional pain na nararamdaman mo kapag severe siya, your brain actually feels it as physical pain. Physical pain talaga. actually, meron kasi nangyari dito si Spot, dito sa kinalalagyan ko. Tapos, merong umampun sa akin. Yung umampun sa akin, dalawang Pilipino na yung lalaki, chef, yun yung head chef nung pinagtatrabahuhan ko. Tapos yung isa is, ano bang tawag dito? Sanitary. Kinupkup nila ako, inampun nila ako, na hindi naman nila ako kilala, hindi naman alam nila yung background ko, pero naramdaman ko sa kanila yung pagmamahal ng isang kapwa Pilipino. Siguro after 4 days or 5 days na kinukup-kup nila ako, ang ginawa, sabay silang nag-day off. Ang ginawa ko, sabi ko, treat ko kayo, sabi ko ganyan. Nagkatuwaan kami, tinreat ko sila. Inoobserbahan pala nila ako. Sabing ganyan nung head chef. 2 days ka pa lang dito, Toy. Sabing ganyan. Toy kasi ang tawag sa akin. Mas matanda kasi siya eh. 2 days ka pa lang dito, Toy. Nakita ko stress ka, sabing ganyan. Naawa ko siya, hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Sabi niya ganyan. Sumama ka sa akin, isasama kita sa trabaho ko, ilalapit kita sa boss ko. So, ayun, and so on, dinala niya ako doon sa workplace niya, pina-interview niya ako sa boss niya. Yun, hanggang na-hire ako. Tapos, nakita ko yung, dapat pala, mag-a-adjust din ako. Hindi po pwedeng yung mga tao sa paligid ko ang mag-a-adjust for me. So, I have to adjust also for them. Kaya, may mga nangyari kasi, hindi ko lang po pwedeng detalyihin. May mga nangyari, hindi po pwedeng kasing i-blame
natin lahat ng nangyayari to other people. Alam mo, Brad, totoo yan. We are responsible for our own healing. Mm. Hindi man tayo, obviously ang nag-cause ng trauma natin or ng mga nangyari sa atin. Pero tayo ang responsible. Kasi alam mo, hindi ka magsa-start mag-heal kung hindi mo i-acknowledge na you're broken. Hindi, Exactly. mm-mm, Exactly. mm-mm. Kasi maraming tao in denial din. Like, okay, sasabihin nila, okay lang ako, kaya ko 'to. The first step is to accept that you are broken and that you need healing, that you need support, that you need help. May nabasa nga ako eh, you need to love yourself enough to seek help. And then you need to love the people around you that you let them help you. So, wag tayong ano, like, i-ano natin, sorry, 1 second, kuya. Mm. Yun. Ang ganda nung sinabi ni ni Sis Pat. Actually, isa sa mga nakatulong sa akin, yung interview ni Constantino. Nagkaroon kasi ng problem psychological problem yata si Yeng Constantino. Tapos nag-aaway na silang mag-asawa. Hanggang dumating sa punto na lumalala na yung problema nila sa marriage nila. Ah, hanggang dumating sa point na nag-seek sila ng professional advice. Tapos yun, hindi alam pala ng na pati yung lalaki meron ng problem psychologically. So, pareho silang nag-heal. Hindi kasi it's very easy for us to judge people, to judge other. Yan. Ano yan? May sayad yan, may psychological issue yan. Na without knowing na tayo pala, meron na rin. Kaya, ayun. I hope itong talakayan with Sister Patricia ay nakatulong sa marami para pare-pareho tayong mag-heal. Sorry, Ayun. kasi kinakausap ko yung technician eh. Uh, Like, ang gusto ko lang talagang ipamahagi while I'm doing this, magiging active sa social media, is to promote talaga na maging open tayo sa mental health natin, sa mga issues natin, sa mga traumas natin, sa mga troubles natin. Kasi kapag sinasarili lang natin yung mga problema natin, ma- darating ng panahon sasabog ka na lang, tapos ikaw lang sa sarili mo ang makakaranas nung like kasi ang nangyari sa akin bro, sumabog na lang ako tapos ngayon yung nararanasan ko ngayon dahil sa bipolar disorder ko is I get post-exertional malaise or post-exertional fatigue. Like yung sinasabi mong pagod na pagod ka na after mong magkaroon ng mental, emotional, and physical exertion. Ako bro, yung pinaka-height ng breakdown ko, pag nagsalita ako more than 15 minutes straight, pagod na ako. Pag nag hinihingal ka. Hindi lang hinihingal Brad, alam mo yung pakiramdam na talagang wala kang energy, tapos Oo. parang pakiramdam mo nilalagnat ka or tinatrangkaso ka, yun ang nararamdaman ko bro. Ano Mm, lang yun 15 minutes of effort or exertion. mm, mm, 15 minutes lang yun. Alam mo yung pag-emotional breakdown ko, it caused my physical health. Kaya mm. 'wag natin itatago, 'wag natin babalewalain yung mental struggles natin, yung mental health natin. Magsalita tayo lahat. Kahit hindi mo naman kailangan magsalita in public, eh. Hindi mo Yes. kailangan gawin yung ginagawa ko na nagsasalita ako in public. Mm, Magsalita ka sa best friend mo, mm, kahit sino na willing makipag-usap sa'yo. Tsaka always kapag severe na yung nararamdaman mo to the point na you want to harm yourself or you want to harm other people, seek professional help. Please, totoo yan. medications, huwag kayong matakot sa psychiatric treatment. Huwag kayong matakot sa psychiatric medications. Mm. Makakatulong sa inyo. Hindi yan nakakasama. Kasi ako, I've been taking, alam mo lahat ng gamot may side effects. Just have to find the right treatment para lang, be more aware sa mga naiisip mo, sa nararamdaman mo. Wag niyong i-stigmatize
Huwag Mm. niyong stigmatize. Let's break the stigma of mental illness and mental health and Mm. trauma. Kasi alam mo, yung mga tao, inaano nila tayo eh. Um, ano bang tawag doon? Parang nile-label nila tayo as rebels when we talk about our traumas, when we talk about our experience. Pero I don't care anymore kahit anong Mm. isipin ng ibang tao. I don't care what my parents think of me. I don't care what other people what they think of me. Hindi naman kayo nagpapakain sa akin eh. Hindi naman Kaya kayo nga sa nagbibigay ng pera Bible sa akin. at merong nakasulat, mga magulang, huwag ninyong ipamungkahi ang inyong mga anak sa galit. Sa galit. Totoo yan. Meron Yan. nakasulat Isa. na ganun eh. Oo. Mm-mm. Kaya Tapos, well, pa, kaya pa sabi sa Bible, wag mong iuurong ang pamalong pangsaway. Wag mo mm-mm. papalong siya pero wag hindi to the extent na mamamatay na siya. Oo. Oo. Alam mo, for so many years, dati we had an incident like sinampal ako ni papa ko just for the reason na gusto niyang linisin yung kwarto. Gusto niyang linisin ko yung kwarto ko after a night shift that I did. Eh pagod na ako. Sabi ko bukas ko na lang lilinisin kasi nawawala yung university letter ko noon. Tapos parang nag-aalala siya na baka naitapon niya. So gusto niya linisin ko yung kwarto ko para mahanap ko yung letter. Sabi ko bukas na papa kasi pagod na ako kakagaling ko lang ng trabaho. Alam mo Brad, pinilit niya ako, nagsigawan kami kasi ako ano rin ako eh, matigas din ulo ko eh, 'pag ayoko, ayoko. So nagsigawan kami, sabi ko, "Ayoko maglinis kasi pagod na ako." Sinampal niya ako kasi na nabastos siya na tumataas na yung boses ko. Tapos sabi ko, "Hindi 'to tama." Sabi ko, "Hindi tama na sinasampal mo ko ng ganito." Brad, matanda na ako no'n, 21 years old na ako no'n, nasa UK pa kami no'n nung time na 'yun. Bago pa lang kami sa UK dito no'n. Sinampal niya ako na ano, na anong tawag dun, na-crack yung lips ko sa sampal niya. Tas sabi niya, "Sige, sige kung mali yung ginagawa ko sa'yo, yung pagdidisiplina ko sa'yo, tawagin natin si Bradmon." Yung that time si Bradmon hindi pa siya KNP Bernardo, nun. diba Bernardo? Oo, hindi pa siya KNP nun, like manggagawa pa lang namin siya dito sa UK nun. Tapos dumating si Bradmon, tas sinabi niya na hindi sa lahat ng pagkakataon may tama at mali sa isang sitwasyon. Sabi niya, yung paraan ng pagdidisiplina niya sa akin nga is hindi dapat nakakamatay or Mm. gano'n. So parang yung papa ko, naniwala lang siya na make it a little bit more another quote, "It looks see-through." Yeah, sorry, naniwala lang siya na mali yung ginagawa niya dahil sa authority ng manggagawa. Dahil sa authority ng manggagawa and I'm like, "Ano yun?" 'Di Mm. ba sa para lang para lang matigil yung malaman mong mali yung ginagawa mo, kailangan mo pa ng approval or ng manggagawa sa iglesia kasi yun lang yung authority kaya Validation oo, kaya ano lang mo papa ko to panatiko talaga justify. yan. Oo, to Mm, justify yung ginagawang yung mali. ginagawa niya, oo, Kasi oo. empathy lang naman eh. Pagod na yung anak mo eh. 'Di ba? Hindi Oo, kung mahal mo yung anak mo, 'di ba po pwedeng pagod na. O, sige anak, bukas na lang o kaya ako na lang ang maglilinis. oo, 'di ba? Wala, eh. Alam mo kaya nawalan na ako ng pag-asa. Nawalan na ako Mm. ng pag-asa na mababago pa sila. Na kahit Mm. malamang tumanda na sila diyan sa iglesia na 'yan. Wala na, Hindi okey lang ba sa'kin. si Spot nung una tayong nag-message, 2 days ago yata 'yun or 3 days ago. Hmm, Sabi ko, sana wag pong maapektuhan yung faith nyo kay God. Tapos sabi mo, mm. ah, parang ah, I'm I am rebuilding my faith. I'm Mm, rebuilding faith, sabi mo ganyan. Hindi mm. naman kita inano, 'di ba? Hindi naman kita sigawan, Oo, hindi naman kita oo, kinomprop. Sabi ko, mm. ano lang, slowly, slowly. Slowly, slowly. Alam mo, kahit na question ko yung existence ni God, in the end, tsaka like alam ko sa puso ko may Diyos. May Diyos. Alam ko sa Exactly. puso ko may Diyos. Kaya nga, merong instances dito na naglalakad ako pagka gabi, madaling araw, titingala ako sa langit. Totoo ka ba? Mm. Totoo ka ba? Kung totoo ka, di mo ba nakikita yung Yung mga nangyayari sa'kin, bakit? mm, Bakit mo pinapahintulot ito?
Mm, Gusto lang naman naming mapaglingkuran ka. Bakit nagkakaganito kami ngayon? mm. After that, tapos na. Tapos na yung, nasabi ko yung gusto ko sabihin, pero I am not mocking God. Mm. Hindi naman dumarating sa point na I am mocking God na. I am questioning Him kasi meron namang ganun eh. Na, di ba nga, sabi ni Honas, yes. Yan, yan. Busy lang po si Kasi meron naman pong mga nakasulat sa Biblia na mga taong naglingkod sa Diyos. They are questioning God. Like Honas himself. Di po ba kaya nga na-branded sa atin si Honas na si Honas matigas ang ulo? Pero mo kinwestiyon niya nga nakipag-ano siya sa Diyos, nakipag-argument siya sa Diyos na, di ba? Sabi ko nga sa iyo na ganito, kaya nga tumakas ako. Instead na pumunta ako sa Ninive, pupunta akong Tarsis. Kasi alam ni Honas na mahabagin ng Diyos, na mapagpatawad ang Diyos. Kaya yun. Busy si Spot. Kaya sa lahat ng mga kapatid na nakikinig sa atin at makikinig sa mga video na to with si Spot, mga kapatid, if you are undergoing depression, pwede po kayong mag-consult, mag-seek ng professional help. Kasi po yan, wala pong kinalaman yan sa faith. Walang kinalaman yan po sa faith. Kasi wala pong ibang makakatulong sa atin kundi ang sarili natin. Kaya nga po plata sa Biblia, ang espiritu ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Kahit gusto tayong tulungan ng spirit na makayanan natin yung traumas, yung mental, physical, and emotional pressure, hindi niya tayo matutulungan, hindi natin tutulungan yung sarili natin. Tama yan, Brad. Tama. Alam mo yung MCGI Cares na sila, yung ano ba yun? Lugaw? Hindi, yung nagpapa-medical mission. Mm-hmm. 1 second na. Yes. So, like S. So, nagpapa-medical mission sila, di ba? Pansinin mo, wala silang psychiatric or mental health doctors. Mm-hmm. Wala, puro dental, puro physical doctors, puro adult nurses. Wala silang service na to help about mental health or mental illness. Wala silang psychiatrist, wala silang psychologist. Pero tayong kapatid na psychiatrist. Kapampangan yun, taga Guagua or taga Lubao, kung di ako nagkakamali. Kasi merong mga manggagawa na mas worse pa nga yata. Ayoko na lang sabihin kasi mahala yung pakinggan. And matalik na kaibigan ko yung mga yon. Kaya I do not want to tackle issues. Umiinom nga. Umiinom sila ng gamot. For their health. For their mental health, yes. Kasi alam mo, Brad, ang mental health, it's a condition, it's a medical, kahit nasabihin mong it's a psychiatric or condition of the mind or of the brain, a little bit more please on the side. Kahit nasabihin mong it's a condition of the mind or the brain, dahil kaya kami nagkakaganito dahil yung chemical sa loob ng brain namin hindi siya regulated properly. Therefore, it's a physical issue, it's a physical condition na we cannot control unless we use medications and therapy. So alam mo, sobrang complex ng mental illness kasi you have to treat the physical, the brain, and then you have to treat the thoughts and the emotions and the mind. So dalawang klaseng treatment siya. Kaya nga magkaiba yung psychiatrist and yung psychologist.
Yes. Kasi yung psychiatrist is yun yung nag-a-assess kung anong klaseng medications ang kailangan mo. Yung psychologist is yun yung nag-a-assess kung anong klaseng therapy ang kailangan mo. Yung mga talking therapy, cognitive behavioral therapy, trauma therapy, maraming klaseng therapy. Mm. So, alam mo yung recent sa video na shinare ni Brad Jan na si Brad Jan ba yun or si Brad Jan ba yun or hindi ko na maalala kung sino yung sinabi niya yung kuning-kuning, yung may kuning-kuning. Ibig sabihin gano'n ang tingin niya sa mga taong may mental illness tsaka may mga mental health. Na parang we can control kung ano yung naiisip namin tsaka yung nararamdaman namin. Most of the time, hindi namin nakokontrol yung sarili namin. Most of the time, it's just, alam mo, ang lakas ng mga impulses ko tsaka ang hirap pigilan ng emosyon tsaka ng mga moods ko. Ang hirap, alam mo, recently nag-share nga ako diyan sa social media. Pumunta kami sa father-in-law ko. Yung father-in-law ko tsaka yung mother-in-law ko, sobrang bait nila. Ano Mm. pa rin sila, they stayed in MCGI. Nasa Mm. MCGI pa rin sila. Pero sila lang yung kamag-anak namin na kumakausap pa sa amin. Kasi for them, anak pa rin nila kami. Tsaka apo pa rin nila yung mga anak namin. Siyempre mahal pa rin nila kami kahit na anong desisyon namin. Sila lang ang sila lang ang kumakausap talaga sa amin na tsaka tumatrato sa amin na parang walang walang nangyari. Mm. And andun yung brother-in-law tsaka sister-in-law ko, yung kapatid ng asawa ko. Hindi nila kami pinapansin, tsaka hindi nila kinakausap, parang wala lang din kami. Tsaka gano'n din ako, tsaka alam mo yung urge na komprontahin ko sila, tsaka parang awayin ko sila na na parang bakit niyo ako blinak, bakit niyo ako ganito, bakit ganyan. Alam mo yung urge na gano'n napakalakas. Mm. Pero dahil sa respeto ko sa mga in-laws ko, hindi ko na lang sila pinansin. Ang Mm. hirap, Brad, ang hirap. Yes, sobrang hirap nung natin at dinadanas ng mga ex. Kaya nga, ang daming mga closet na kapatid, natatakot sila. At saka mga silent exiters. So, what do you mean by silent exiters? They are exit already by heart, pero dumadalo pa sila. Kasi Marami akong kilalang ganyan. natatakot sila to be shunned, to be cast out sa Yes, tsaka karamihan din kasi is yung mga magulang nila tsaka mga kapatid nila tsaka mga kamag-anak nila nasa kaibigan, iglesia din, tsaka kaibigan. mga kaibigan, oo. Kaya Exactly. ayaw This nilang part, hmm, meron lang akong babasahin. Ang ganda nitong comment nito. So mali pa mm. yung sinabi ni Brother Eli Ah, put Soriano na something here. pag nade-depress ka, wala kang Diyos sa buhay. Mali po yun. Hindi po No, yun no, here. biblical. Kasi kahit mga apostol nga nagkakaroon ng nag-undergo ng depression. Mga apostol mismo. Kaya ayan, mababasa nyo sa Biblia mga kapatid. Basahin ninyo yung Biblia ninyo. Makikita ninyo na they undergo depression also. Ano yung bro, hindi ko na-miss ko yung tanong. Ano yung tanong? Ay, yung Ang sinabi? ang tanong ni Brother Arnold Padel, so mali pala sinabi ni Bes na kapag nade-depress ka, wala kang Diyos sa buhay. Yun nga, oo. Mali talaga yun. Mali talaga yun. Alam mo, isa yun sa mga aral na kahit si DSR, kahit siya, pinapangaral niya. Kaya alam mo, Brad, ilang beses na akong umiyak while nasa lokal ako. Kasi naririnig ko yung sinasabi niya na pag may depression ka, hindi dapat nagkakaroon ng depression ng Kristiyano kasi dapat meron kang faith sa Diyos na maaayos ng Diyos yung kung ano man ang pinagdadaanan mo. Hindi yun, it doesn't work like that. It Exactly. doesn't work like that. Bakit Hindi ako mag-isip pa nagka ang Diyos? Hindi, tsaka hindi ako nagka-depression dahil wala akong faith sa Diyos. Like, alam mo, yung mga emotions tsaka yung mga moods, nangyayari na lang siya. Alam mo, may kaibigan ako, ano siya, hindi siya kapatid, ano siya, friend ko siya nung kabataan ko pa. Nagkaroon siya ng postpartum depression. Mm. Nagkaroon siya ng postpartum depression. Alam mo, napaka-successful nung tao na yon. She's an accountant and Mm. she's an accountant and she's a well-to-do accountant dito sa UK. Director na siya ng isang IT company. And nagkaroon siya ng depression after niya manganak. Like, alam mo yun, may Mm. bahay siya, may kotse siya, mabait yung asawa niya, healthy yung anak niya. Pero
nagkaroon pa rin siya ng depression. Sabi niya, bakit ako nagkakaganito? Bakit ganito yung naiisip ko? Mm. Maganda naman yung buhay ko. Kasi it just happens to anyone. It happens to anyone and it happens kahit na maganda buhay mo, kahit na wala naman rason kung bakit ka maganyan. It just happens. Kasi it's a medical condition. Kasi yung brain mo is hindi gumagana ng maayos. Yun yung kaya siya ganun. Kaya Mm. nangyayari ang depression. Tsaka Mm. anxiety. Kaya ang karamihan ng mga tao na may anxiety, they experience physical symptoms. I am a nurse in the ER. Sa emergency room ako nurse. Marami akong pasyente na pumupunta ng emergency room dahil nakakaranas sila ng palpitations, chest pain, headaches dahil sa anxiety nila. Kasi connected ang mind natin sa physical body natin. Kaya hindi yan basta-basta na hindi yan basta-basta na dahil lang sa faith mo or dahil lang sa iniisip mo, hindi yan ganun. Hindi, opo, hindi. Kasi unang-una, yung environment natin. Malaking factor yung environment tsaka yung genes. Yun din, genetically din. Genetically din. May mga taong mas genetically prone. Like me, I'm genetically prone to have bipolar disorder. Nasa Kaya genes ko nga, yun. Pat, meron lang akong babasahing verse sa Bible. Kaya nga, meron nakasulat sa Bible si Pat sa Awit 103:40. Sabi ng Bible ay ganito, sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang inaalaala na tayo'y alabok. Ang Diyos, alam niya yung ano natin eh. Yung Mm. natin, alam niya kung saan tayo mahina. Kaya nga, Yeah, totoo yan. iniintindi niya tayo, inuunawa niya tayo. Mm. Totoo yan. Tsaka alam mo, may nabasa ako recently from a celebrity. Meron din siyang bipolar disorder. Ang bipolar disorder kasi, um, as may people might not know, obviously, we have two moods. We get depression and we get mania. Yung mania, parang ano ka eh, parang napaka-high mo sa kaligayahan, tsaka parang napaka-confident mo. Ganun ang feeling ng mania. Na sometimes if it's worse, it develops into psychosis. Mhm. Tapos sabi nung celebrity, sabi niya, God gave me depression because kung mania lang ang ibigay sa akin ng Diyos, baka mamaya I would overthrow him. Kasi ganun lang nararamdaman ng mga taong may manic symptoms. Like parang you can do anything. Ganun, you can do anything. So kaya kami binigyan ng depression kasi yung mania namin, pag too much na, kailangan na namin magpahinga. Kailangan namin ng depression kaya ngayon kapag kunwari nagkakaroon ako ng low moods, tsaka ng low emotions, tsaka ng mild depression, I don't see it as something bad. I Mhm. see it as my body telling me that I need to rest. Mhm. Kasi kapag manic ako, bro, sobrang pagod na pagod ako sa lahat ng mga naiisip ko, sa lahat ng ginagawa ko, kasi sobrang high energy ko. Mhm. So, yung depression, bigay din ng Diyos yan para makapagpahinga ako. Mhm. So, hindi ako naniniwalang hindi yan bigay ng Diyos. Mhm. Ang ganda nung may balance dapat. May balance, Diba? totoo. Oo, Hindi po pwede na nasa iyo na lahat eh. totoo Kasi yan. pag nasa iyo na lahat, Totoo. maging kagaya ka ni Haring Solomon. Darating yung punto, itatakwil mo na siya. Totoo. Which is Totoo. good. Mm-mm. Kaya ako, sa madalas na pagkakataon ng pinapanalangin ko, tulungan po ako na makayanan ko lahat ng dumarating sa buhay ko. Mm-mm. Huwag mo pong pababayaan na dumating yung punto na dahil sa sobrang pigatig, may takwil na kita. Mm-mm. Na hindi Mm-mm. niwala sa'yo. And I do not Mm-mm. want that to happen to me. Mm-mm. Kasi sabi mo nga, I believe na merong Diyos talaga. Mm-mm. Kaya, Mm-mm. even though we don't have physical evidences na nakikita ng mata natin, na nandyan siya, wala. Pero we feel him in We our feel heart. it. That's true. We feel it. We feel it. Kaya yun, sana lang hindi tayo masyadong mapighati. Tsaka alam mo yung paglabas natin sa iglesia na yan, sa samahan na yan, we have more resources.
like yung mga taong nasayang ng 20 years, 30 years sa panahon nila sa pera nila. Ang dami nag-message sa akin, sabi nila hindi daw sila nagpaaral ng anak nila or something like that. Yung marami sila like or hindi niya pinursue yung dream niya na trabaho dahil sa paniniwala na matatapos na yung mundo and stuff like that. Tas ngayon 40 years old na siya, parang wala na siyang parang feeling niya wala na siyang magawa. And I'm like, huwag tayong mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Tas Exactly, exactly. tas yung Totoo yan. sinasabi nila na kapag lumabas ka ng iglesia, wala ka ng pag-asa. Hindi totoo yan. Hindi ako buhay ngayon kung wala akong pag-asa. Kasi sa lahat ng mga nararamdaman ko, it's very easy to be suicidal. So kung wala akong pag-asa, hindi ako buhay ngayon. Kaya hindi Mm. totoong pag nawala ka sa iglesia, wala ka ng pag-asa. Hindi totoo Exactly. yan. And that pag-asa, that hope will be the one to help you keep moving forward. Exactly. Exactly. Patuloy lang. And Tuloy lang. heal. Let's heal. Let's all heal from this. Kaya Let's nga, all di ba, heal from this. inad kita doon sa group chat, sis Fat. Mm-mm. Willing ka ba? Okay ba sa'yo na i-add kita sa group chat? Para, kasi maraming gustong makilala ka, maano yung Mm-mm. story mo, yung pinagdaanan mo. Kaya Mm-mm. sabi ko, pagka meron kang problema, si Sis Popot kausapin mo. Oo, nakausap ko nga siya eh. Ang saya-saya niya kausap, nakakatuwa. Uh, Parang nagkaroon ako ng nanay oh, nan, ulit. Oo, oo. Oy, magkapatid na pala tayo. Brad, pasensya na kasi yung phone ko 5% na lang. Kaya Oo. kailangan ko nang umalis. Yes. Mamamatay na yung phone ko. Message sa lahat ng mga exiters and closets na So, naniniwala sa Diyos at hindi naniniwala sa Diyos, pare-pareho lang yan. We are all oo. one. We are all human. Alam nyo, respeto lang. Yun lang naman kailangan natin. Respect each other, whatever our beliefs, whatever our values, we need to respect each other. Hindi tama na gumamit tayo ng harsh words towards each other. Kahit taga-MCGI pa yan, hindi natin kailangan gumamit ng mga masasakit na salita. Katotohanan lang. Kung ano yung totoo, yun lang sabihin natin. Hindi natin kailangan pangalanan ng kung ano-anong masasamang pangalan yung mga taong nanakit sa atin. Mhm. Sabihin lang natin kung anong ginawa nila sa atin. Yun na yung magsasalita kung yun na yung magsasalita kung ano kung ano yung magiging tingin nila sa kanila. Hindi natin kailangan we don't need to we don't need to do name calling or any yung pagmumura or whatever. Hindi natin kailangan yun. Kailangan lang natin sabihin kung ano yung totoo natin, yung truth natin, yung ano natin, yung experiences natin, and that will speak by itself. Exactly. Yun na yung magsasalita. So maraming salamat Brad Badong, and to everyone who's listening, and to everyone who's supporting me, and to everyone who I get in to are inspired. At sana matulungan ko pa kayo na to get more courage, to get more confidence in fighting for yourself, loving yourself, caring for yourself and your family. Yun lang naman. Maraming salamat po. Thank you so much, Sis Pat, sa pagpapaunlak, and I hope and I pray na ingatan ka palagi ng Panginoon at saka yung family mo. Regards kay Brother Francis. Opo, salamat po. Bye-bye po. Okay, bye-bye.